Una, dapat kitang batiin. Binabati kita. Mula ngayon, oo nga, na nakikipagtulungan sa pangkat ng silang liwanag teknolohiya ng dakilang kalawakan ay magpapalit na ng apelido sa Wang. Binabati kita. Simula ngayon, ang aming pamilya Liu ay aasa pa kay Ginoong Wang para sa tulong. Tama naman, tama. Ang pamilya Liu natural ay sa pamilya Wang na. Tayo naman talaga ay isang pamilya na, hahaha. Dumating na. Sino ang dumating? Ito ay... Hulihin mo siya, huwag mong hayaan siyang masira ang ating magandang plano. Tin Coco, sino ang nag-anyaya sa iyong walang kwenta? Ngayon sa kasal na ito, ang mga dumalo ay pawang mga mayayaman at makapangyarihan. Ikaw, isang simpleng driver ng pagmamaneho, hindi ka nahihiya? Nahihiya? Meron bang mas nakakahiya kaysa sa pangangaliwa ng inyong anak na babae? At pandaraya sa kumpanya ng aking anak na mas nakakahiya? Binabalaan kita, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kung maglakas loob kang sirain ang reputasyon ng aking anak na babae, pipigain ko ang bibig mo. Naging puta ka na, gusto mo pa magpabanal? Ang ugali ng inyong pamilya Liu ay hindi ba nakakadiri? Ikaw, matandang hayop, ulitin mo yan. Sinasabi ko sa'yo, Hindi ako nananakit ng babae, huwag mo akong pilitin na manakit. aray, at nangahas ka pang manakit sa akin? Ikaw, mabahong driver, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sige, manakit ka, manakit ka. Tin Coco, binabalaan kita. Kung sasaktan mo si Tia kahit isang hibla ng buhok, pababayarin kita hanggang sa mawala ang iyong kabuhayan. Tingnan mo ang iyong pagiging mahirap at walang kwenta. Kaya mo bang bayaran? Sige. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung kaya ko bang bayaran o hindi. Dumating na ang nobyo at nobya. Ako, Tatay. Tatay. Manugang hindi alam ng tatay mo kung ano ang nangyari ngayon. Pagdating niya, gusto na kaming saktan. Tin Mingse, ang yabang ng tatay mo. Hindi pa naman kayo kasal. Ano? Tatay, bakit mo siya sinaktan? Humingi ka ng tawad kay ina ni Yu Anqing. Sila dapat humingi ng tawad. Tatay, anong kalokohan ito? Ngayon, ikakasal na kami ni Yu Anqing, nagdadagdag ka lang ng gulo. Yung Anqing niloko kanya, may ibang lalaki. Ano pang ikakasal mo? Matanda, anong sinasabi mo? Anqing, bakit mo sinaktan ng tatay ko? Ano naman kung sinaktan ko siya? Hindi mo ba narinig ang sinasabi niya? Tin Mingse, ngayon ang kasal natin, pinahiya niya ako sa harap ng maraming bisita. Hindi ba dapat siyang saktan? Tama ang pamilya naming Yu sa lalawigan sa Timog kahit papaano, respetadong pamilya kami. Tin Mingse, tungkol sa nangyari ngayon, kung hindi mo kami bibigyan ng kasiyasyang sagot, hindi na kami magpapakasal. Oh, hindi na. Kung sino gustong magpakasal, siya na! Tatay, tigilan mo na ang kalokohan. Anqing tito, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang sagot. Sige, kung gayon, tuluyan mong putulin ang relasyon sa walang kwentang tatay mo. Ano? Tama. Mingse, pinahiya ako ng tatay mo, hindi ko siya mapapatawad. Pumili ka. Pipiliin mo ba ako o ang walang kwentang driver na ito? Anqing, ito, paano ako makakapili? Wala akong pakialam kung gusto mo akong pakasalan, putulin mo ang relasyon sa kanya. Ako? Tin Mingse, kung itinuturing mo pa akong tatay mo, palayasin mo itong babae at lumayo siya ng tuluyan. Pumili ka na. Pumili ka, pumili ka. Pumili ka. Tumigil na kayo. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Xiaoqing, siya pa rin ang tatay ko. Tay. Mahal ko si Xiaoqing. Kahit hindi mo siya gusto, hindi mo siya dapat siraan. Ako, Mingse, ang dalawang bagay ay maaaring matugunan ng sabay. Xiaoqing, nangako ako sa iyo na bibigyan kita ng isang kasiyasyang sagot. Ito ang mga hawak ko. Lahat ng natitirang shares ng kumpanya, ibibigay ko ito bilang dote na ibibigay sa iyo. Mapapatawad mo na ba ang tatay ko? Oo, syempre maaari. Anak, nalilito ka na. Ito ang lahat ng pinaghirapan mo sa iyong buhay. Tay, tigil na. Desidido na ako. Ikaw at si Xiaoqing ang pinakamalapit na tao sa akin. Sana ay magkasundo kayo ng maayos. Ikaw?
Tay, nakikiusap ako sa'yo. Salamat, Tay. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong pakasalan si Xiaoqing, siguradong aalagaan kita ng mabuti. Tama ba, Xiaoqing? Xiaoqing, bakit ka tumatawa? Bakit kayo lahat tumatawa? Ano sa tingin mo ang pinagtatawanan namin? Pinagtatawanan ka dahil tanga ka. Hahaha. Oo nga. Tama. Tama ang sinabi ng tatay mo. Matagal na akong kay Wang Xiao. Ikaw, maliit na malandi. Bukas ay magpapakasal kay Tin Mingse. Ngayon, ibababa mo ang tawag niya. Hindi bagay, di ba? Wala siyang kapangyarihan at walang koneksyon. May tatay siyang nagdadrive. Walang kwentang tatay. Kung hindi dahil sa kanyang maliit na sirkito ng kuryente, hindi ko siya pakakasalan. Hindi pwedeng yon. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, paano namin makokontrol ang kanyang kumpanya? Ay, Wang Xiao, ang sama mo. Hindi kayang mamuno ng hukbo ang mabait. Ang matapat ay hindi kayang humawak ng pera. Ituturo ko sa iyo ng mabuti ang malaking kaalaman sa pakikitungo sa tao. Yuan Ching, lumabas ka dito! Matandang demonyo, sino ka ba? Imposible. Imposible! Xiaoqing, lahat ng ito ay peke, di ba? Lumayas ka dyan. Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat dapat ka ba kay Xiaoqing? Tama. Mula pa sa simula, para sa iyong kumpanya, sinadya kong lumapit sa iyo. At pati na rin ang iyong walang kwentang tatay. Matagal na akong naiinis sa inyo. Sinasabi ko sa'yo, tanging ang mga tulad ni Wang Xiao, mga pangunahing anak ng mayayamang pamilya, ang karapat-dapat sa pamilya Liu, ang mainam na manugang. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging tanga kahit ang sarili mong ama ay hindi ka pinaniwalaan. Ang kinahinatnan mo ay nararapat lamang sa'yo. Oo, ako. Kahit ang sarili kong ama ay hindi ako pinaniwalaan, karapat dapat lang sa akin. Tama na. Ano ba ang itinuro ko sa iyo dati? Ang buwan ay nagkukulang ngunit hindi nawawala ang liwanag. Ang espada ay nasisira ngunit hindi nawawala ang tigas. Tumayo ka! Ako ang iyong ama, hindi kita pababayaang maapi. Ang mga bagay ng pamilya Chen ay hindi basta-basta makukuha. Tay, ano pang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Wala na akong kahit ano. 30 segundo kung luluhod kayo at hihingi ng tawad ngayon, patatawarin ko kayo. Nakakatatawa naman. Ang kulit mo talaga. Bakit hindi ka nalang lumipad? Tay, anong oras na? Nagbibiro ka pa. Maniwala ka sa tatay mo. 20 segundo na lang. Sa ganitong pagkakataon, nagpapanggap ka pa. Tawagin ang mga tao, hilahin ang mag-amang yan, baliin ang mga binti nila. Gusto kong pagkatapos nito, sila ay mamalimos sa lalawigan sa timog. Opo, Kung may gusto kayo, sa akin na lang, huwag ninyong saktan ang tatay ko. Anak, huwag kang mag-alala. 10 segundo na lang. puta matandang walang kwenta, nagpapakatotoo ka ba talaga?
Hindi ba gusto mong mag-drive? Ngayon, paputulin ko ang mga binti mo. Para sa natitirang bahagi ng iyong buhay, nakasakay ka na lang sa tricycle para sa may kapansanan. 3. Tay, 2. 1. Sino ang may lakas ng loob? Sinong may lakas ng loob? Chan? Ma'am Chan? Ito si Chanting ng pangkat ng Silang Liwanag. Tay, dumating na talaga si Ma'am Chan. Aha. Ma'am Chan, ano ang ibig sabihin nito? Regalo, di ba halata? Ganyan ba magregalo? Dumating po kayo? Bobo, ganun na lang ang kumpanya? Ibinigay mo sa iba? Ang laki naman ng pagkabukas palad mo. Ma'am, kasalanan ko. Naintindihan ko na. Kaya si Ma'am Chan ay para sa maliit na sirkito ng kuryente. Ma'am Chan, ang kabuuang karapatan ng teknolohiya ng dakilang kalawakan ay nakuha na namin. Ang walang kwentang ito ngayon wala ng halaga. Tama po, Ma'am Chan. Huwag po kayong mag-alala. Masisiguro ko po sa inyo, ang susunod na partnership ay itutuloy namin sa nakatakdang oras. Kooperasyon? Ikaw? Ma'am Chan, sa negosyo, mahalaga ang mapayapang ugnayan para kumita. Kahit kanino ka makipagnegosyo, pareho lang. Lalo na ang pamilya Wang namin ay sa lalawigan sa timog ang nangungunang maharlika. Makipagtulungan sa amin, siguradong gagawin kong ang maliit na sirkito ay mailabas sa merkado ng pinakamabilis at sasakupin ang lahat ng merkado. Oo nga, Ma'am Chan. Huwag naman kayong magalit sa pera. Ang teknolohiya ng maliit na sirkito ngayon ay nasa amin. Makipagtulungan sa amin ang pinakamagandang pagkakataon para sa inyo. Bakit kailangan ninyo para sa isang walang kwentang basura na wala ng silbi? Makakaapekto sa partnership ng dalawang pamilya natin? Ganon ba? Ma'am Chan, inaasahan ang pakikipagtulungan sa iyo. Magandang araw po, Ma'am Chan. Tinko ko, tumigil ka! Chanting! Matagal na tayong hindi nagkita. Wangkui, tama ba ang balitang iyon? Talaga bang bumalik si Mr. Zhang mula sa ibang bansa? Tama, si Tinming na yon may kakayahan. Ang maliit na sirkito ng kuryente na kanyang pinag-aaralan ay napansin ng maraming tao. Si Mr. Zhang ay para sa bagay na ito dumating. Kaya si Mr. Zhang ay baka masyadong pahalagahan si Tinming Se. Huwag kang mag-alala. Basta susundin mo ang plano at makukuha mo ang kumpanya. Si Mr. Zhang ay isang negosyante. Naku, Wangkui, ang sama mo. Tara na. Kalihim ni Liu. Ako ang panganay na anak ng pamilya Wang mula sa lalawigan sa timog. Wangkui, espesyal akong pumunta para makipag-usap kay Mr. Zhang tungkol sa partnership. Pasensya, nasa taas si Mr. Zhang at ina-assist ang isang importanteng bisita. Walang sino man ang maaaring mangistorbo. Importanteng bisita. Hindi ko alam kung sinong importanteng bisita ni Mr. Zhang ang iyon. Ang pamilya Wang ay maaaring kilala. Ano ba ang pamilya Wang? Ikaw. Pasensya, ako ay naging bastos. Aalis muna kami. Mag-ingat ka. Sobra na ito. Anong pagmamayabang ng sekretarya? Tama na. Kahit mababang opisyal, may kapangyarihan sa harap ng malaki. Ang sekretarya ni Boss Chang. Hindi naman natin kayang suwayin. Hindi rin alam kung sino ang tinatawag na mahalagang panauhin ni Boss Chang. Sino ba talaga siya? Kumusta? Masarap ba? Para sa'yo talaga ako nag-ensayo ng matagal. Huwag mong sabihin, pagkatapos makuha ang kotse, sa pagmamasahe mo ay talagang masarap. Kung gusto mo, huwag ka nang umuwi mamayang gabi. Ano bang iniisip mo? Hindi. Mr. Zhang, anong ginagawa mo? Chanting, talaga bang para sa itong walang kwenta makipag-away sa aming dalawang pamilya? Walang kwenta!
Yung walang kwenta na sinasabi mo ay ang aking inaanak na lalaki. Ano? Si Tin Mingse ay inaanak ni Chanting. Kaya pala si Mr. Zhang ay handa suportahan siya, si Tin Mingse, na mag-imbestiga ng maliit na sirkito ng kuryente. May ganitong relasyon pala. Yu Anqing, ano ito? Hindi mo ba sinabi na si Tin Mingse ay walang background? Kailan naging si Mr. Zhang ang kanyang stepmother ni Tin Mingse? Hindi siya nagsabi sa akin si Tin Mingse. Mr. Zhang, ano po ang sinabi ninyo? Bobong bata, hindi mo ba ako naaalala? Nung bata ka pa, niyakap na kita. Sige na, natatakot mo na ang bata. Mr. Zhang, mali po ba ang pagkakakilala ninyo? Ay, huwag mo akong tawaging Mr. Zhang, tawagin mo akong mama. Tatay, ano ito? Hindi mo ba lihim sa aking ina kasama si Mr. Zhang? Tama, ako at ang iyong tatay matagal na. Huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong ginawa na masama sa iyong ina. Mangyayari rin yan. Kaya kayo ay... Sige, hindi na kita inaasar. Noong araw, kasama ang iyong mga magulang ay mga kapitbahay. Maganda ang relasyon. Ilang sandali pagkapanganak sa iyo, kinilala na kita bilang aking inaanak na lalaki. Noon, maliit ka pa, hindi mo na maalala. Natakot ang anak. Gawin na natin ang mahalaga. Ikaw, masamang babae. Dahil sa pagmamahal ng aking inaanak sa iyo, ninakaw mo ang kanyang kumpanya. Dapat kang mamatay. Mr. Zhang, ito ay tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Oo, Mr. Zhang, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Ang walang utang na loob na pamilya Yu ay tama lang para sa aking 3 regalo na inihanda para sa inyo. Chanting, ano bang ibig sabihin nito? Hindi mo ba maintindihan? Sige, ipapaliwanag ko. Ito ang tinatawag na walang mata. Ito naman ay puso't atay ng lobo. At ito pa, ang tawag dito ay nasa bingit ng kamatayan. Chanting, medyo sobra ka na yata, di ba? Sabi nga, ang malakas na dragon ay hindi lumalaban sa ahas sa lupa. Ang pamilya Wang ay hindi kasing lakas ng pangkat ng silang liwanag. Ngunit huwag mong isipin na madali akong lokohin. Mukhang masyado na akong matagal sa ibang bansa. Isang maliit na pamilya lang at naglakas loob kang sumalungat sa akin? Ikaw? Chanting, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Ngayon, ang teknolohiya ng maliit na sirkito ng kuryente ay nasa akin. Ang inyong pangkat ng silang liwanag, kung hindi kayo makikipagtulungan sa akin, marami pang ibang gustong makipagtulungan. Tama, Ching, ang tiyuhin ko sa Wall Street ay maraming kakilala na malalaking korporasyon. Ang inyong pangkat ng silang liwanag ay maganda, ngunit kaya mo bang labanan ang buong Wall Street? Oh, Chanting. Huwag kang masyadong mayabang. Ang iyong pangkat ng silang liwanag ay talagang kahanga-hanga. Ngunit marami pang iba na mas malalaking korporasyon kaysa sayo at marami. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang iyong ampon na ibinigay sa akin ng teknolohiyang maliit na sirkito ng kuryente na magpapabago sa hinaharap ng walang pag-aalinlangan. Tin Mingse, ikaw talaga ang pinakabobo na nakilala ko. Anak! Narinig mo ba? Ang uto-uto sa huli ay wala kang makukuha. Tay! Napakahina ko talaga. Ako, Tin Mingse, ang may kasalanan hindi marunong pumili ng tao, walang mata. Ngunit isipin mo, kung nagtagumpay ako ng isang beses, magtatagumpay ako sa pangalawang pagkakataon. Ang core ng maliit na sirkito ng kuryente ay akin ang nag-imbento. Kaya ko pang gumawa ng mas magandang sirkito. Tin Mingse, huwag mo ring kalimutan lahat ng pananaliksik sa sirkito ay hindi makakaiwas sa kasunduang ito. Kung maglakas loob ka na magpatuloy sa paggawa ng sirkito, siguradong idemanda kita hanggang sa mawala lahat ng ari-arian mo. Sa tingin mo ba ang kasunduang iyon ay talagang may bisa? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Tingnan mo ang selyo sa loob. Hindi ba malalaman mo? Ang selyo ay ulo ng baboy. Peke ang kasunduang ito. Anak, nabulag ka ng tinatawag na pag-ibig na pinapalabo ang iyong isipan. Ang kasunduan sa paglipat ng bahagi, pinaipalit ko na kay Chanting yon. Kaya ang teknolohiya ng dakilang kalawakan ay sayo pa rin. Salamat, tatay. Salamat, ate. Walang anuman.
Bilang chairman ng pangkatang silang liwanag, ipinapahayag ko na i-block ang pamilya Wang at Liu. Sino man ang makikipagtulungan sa kanila ay kaaway ko na si Chanting. Ano? Tapos na ang pamilya Wang at Liu. Matanda, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin, matanda. Tapos na. Tapos na ang pamilya Liu. Chairman Jiang, talagang nagkamali kami, maawa ka sa amin. Mingze, hindi ba ikaw ang may gusto pakasalan ang anak ko? Papakasalan kita kay Xiaoqing ngayon din? Mingze, nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayong isang beses. Hindi na mauulit. Ang bahagi ng kumpanya ay hindi ko na kailangan. Magpakasal na tayo. Anak! Alam mo na kung ano ang gagawin. Kumalis ka. Tin Mingse, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi mo ba alam na mali ka? Alam mo, malapit nang matapos ang pamilya Liu. Tay, umalis na tayo. Ikaw naman, may tapang ka pa. Sige na, nasuntok na siya. Natapos na ang kasal. Umalis na tayo. Tapos na. Kinungwang. Tapos na lahat, kinungwang. Sige na, sa pagkakataong ito, ako ay naging pabaya. Hindi ko inaasahan. Ang ama ni Tin Mingse ay kilala pala si pangkalahatang tagapamahala dyan. Isipin na lang natin ang kinabukasan natin kung ano ang gagawin. Nagkasala tayo sa pangkat ng silang liwanag. Hindi ba tayo tapos na? Ano ang dapat katakutan? Mayroon ba silang ang pangkat ng silang liwanag bilang suporta? Wala ba ang pamilya Wang? Hindi ako natatakot sabihin sa inyo. Ang malaking tao sa likod ng pamilya Wang ay ang Diyos ng Wall Street, Howard. Howard, iyon ba ang na nag-iisang tao na sumakop sa Europa, ang malaking buwaya sa stock market? Tama, sa pamamagitan lamang ng short selling, ang mga stock ng langis ay kumita. Daang bilyong pondo. Ngayon may trilyong ari-arian ang pinuno ng samahang pangkalakalan ni Moore Howard. Kahit si Chanting ay hindi talaga kalaban ni Howard. Tatay. Ito kailangan mong ipaliwanag sa akin ito. Ano ang dapat ipaliwanag? Ikaw at si Miss Jiang. Ilang beses ko nang sinabi. Tawagin mo akong tita. Sige, maayos na. Huwag mong kulitin ang bata. Ako at ang iyong tita Jiang ay kaibigan lang? Ang kanyang pakikipagtulungan sa teknolohiya ng dakilang kalawakan, lahat ng iyon ay ideya niya lang, hindi ako kasama doon. Ganon pala. Inaanak, magaling ka sa paningin ko. Huwag mong hayaang may iba pang manlinlang sa kumpanya. Jiang, Tita Jiang. Salamat sa pagtulong sa akin na mabawi ang kumpanya. Ang pakikipagtulungan ko sa pangkat ng silang liwanag, siguradong gagawin ko ang lahat. Tatay, may gagawin pa ako, babalik na ako sa kumpanya. Sige, umalis ka na. Tara na. Sino sila? Hindi ko alam. Baka ipinadala ng batang Wang na yon. Kuya, bumalik na ako. Xiaolong! Xiaolong? Xiaolong, narinig ko na nitong mga nakaraang taon sa Timog Silangang Asya ang mga grupo doon. Napag-isa mo na. Magaling! Ma'am Ting, huwag mo akong biruin. Maliit na bagay lang yon. Hindi yon katulad sa'yo. Sige na, bumalik ka siguro dahil may nangyari, di ba? Sabihin mo na kung ano. Amo, balita mula Wall Street, si Zhao Guansheng ay lumabas na. Yan ba si Zhao Q? Narinig ko na nitong mga nakaraang taon, sa ibang bansa, naging matagumpay siya. Naging Diyos ng Wall Street. Kumuha pa siya ng English name, tinatawag na Howard. Ma'am Ting, si Zhao Guansheng ngayon ay nasa Wall Street, presidente ng samahang pangkalakalan ni Moore. Mahirap siyang kalabanin. Wala namang dapat katakutan kay Zhao Q. Di ba, Jen? Zhao Guansheng!
Mr. Howard, ang pamilya Wang ay nagpadala ng mensahe. Gusto kang tulungan sila para magbigay ng hustisya. Walang kwenta. Hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Mr. Howard, ikaw ngayon ay presidente ng Samahang Pangkalakalan ni Moore. Trilyon ang yaman, sobrang kapangyarihan. Ang maliit na sirkito ng kuryente ay nagsisimula pa lang. Bakit mo ito pinahahalagahan? Anong alam mo, ang teknolohiya ng maliit na sirkito ng kuryente ay napakahalaga. Kung ngayon tayo hindi makasakay, ang daan ng Samahang Pangkalakalan ni Moore ay magiging mahirap. Oh, pasensya na hindi ko maintindihan. I-schedule mo ako bukas ng eroplano papuntang Daxia. Babalik ako sa bansa. Ang presidente na tinatawag na batang si Tin Mingse ay isa lamang baguhan na walang karanasan. Kailangan mo pa bang personal na kumilos? Ang negosyo ay parang digmaan, hindi pwede ang pagkakamali. Kahit sino ang kalaban, kailangan kong ibigay ang lahat. Opo, naiintindihan ko na. Lojen, okay ka ba? Ayos lang. Amo, narinig ko, nagpakasal na raw si Mingze. Binabati kita. Sayang, wala naman swerte ang anak ko. Kung hindi, magiging magkaugnay tayo. Huli na ako ng dating. Hindi na ako makakasalo sa handaan. Pero ang abuloy, siguradong hindi mawawala. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Tumahimik ka, anong problema? Hindi na kailangan ng regalo. Pinawalang bisa na ng anak ko ang kasal. Ano? Ay, pasensya na, amo. Wala talaga akong alam dito. Huwag mo akong sisihin, ha? Sige na. Ang pagpapawalang bisa ng kasal ay mabuting bagay. Ayaw ko siyang pakasalan ng babaeng immoral. Ate Ting, anong nangyari? Sabi ko sa'yo Ang yabang na pala ng pamilya Liu. Pero amo, sira na naman ang kasal. Kaya pakilala mo naman ang anak mo. Sa anak ko. Si Changqian ay mabait na babae. Narinig ko na sa showbiz siya at maganda ang takbo ng karera niya. Ngayon, pambansang diyosa na siya. Oo nga, medyo tumatanda na rin itong si Changqian. Kami ng nanay niya nag-aalala pa rin sa kanyang pag-aasawa. Kung mapapangasawa ni Mingxe si Changqian, magiging panatag na ako. Sige, papagkilala natin sila para magkita. Kung magkakasundo ba sila, nasasa kanila na yon. Amo, sa sinabi mo, nawala na ang aking pag-aalala. Nakalimutan kong sabihin kay tatay ang tungkol sa alumni homecoming. Bakit mo pa itinataas iyan? Itago mo na. Amo, tuloy po kayo. Iyan si dalubhasa sa Dragon Jiang, si Amolong. Ay tay, nandito ka pala sa bahay. Nasaan si Tita Jiang? Bakit hindi siya sumama sa'yo? May gagawin siya kaya umuwi na muna. Tay, sabihin mo sa akin ang totoo. Kanina lang ba ay sumakay ka ng kotse ni Lololong pa uwi? Lololong? Si Lololong na taga-ilog? Iyan ang mula sa lalawigan sa timog na underground na hari na may kapangyarihan sa ilalim at ibabaw na malaking tao. Silong pala ang tinutukoy mo. Anong Lololong? Sa susunod na makita mo siya, tawagin mo na lang siyang Tito Long. Tay, alam ko na ikaw at si Tita Jiang ay magkasundo. Pero tinatawag siya ni Tita Jiang na Long, kailangan mong maging magalang. Narinig ko na si Lolo Long ay hindi masyadong mabait ang ugali. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sa tingin ko naman mabait siya. Iyon ay dahil binibigyan niya ng respeto si Tita Jiang. Kung hindi mo pa rin mababago ang ugali mong magsalita ng hindi maingat, kapag nagkaproblema, hindi kita maililigtas. Hindi ko kailangan ng iyong tulong. Sa mundong ito, wala pang tao na maglakas loob na manggulo sa tatay mo. Ay bahala na, hindi na kita pakikialaman. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Pondo ng buong daigdig ay nagpadala sa akin ng imbitasyon. Gusto nila akong maging bagong bituin sa negosyo ngayong taon. Bukas na ang pagtitipon, ano sa tingin mo? Magandang balita yan. Ang pondo ng buong daigdig ay ngayon ang pinakamalaking financial institution sa mundo. Ang makakuha ng kanilang pagkilala, sa tingin ko, ang aking landas ay magiging mas madali. Sige, bukas pupunta rin ako para tingnan. Pero hindi nakalagay sa imbitasyon na pwedeng magdala ng pamilya. Bukod pa riyan, ang inanyayahan nila ay mga batang negosyante mula sa lalawigan sa timog. Ay, hindi ko kailangan na isama mo ako. Maniniwala ka ba? Kung ang tatay mo ay pumunta, si Suchikun ay kailangan pang maghintay sa pintuan para salubungin ako. Ay, lagnat ka ba?
Si Su Chi-kun ay ang pangalawang pinuno ng pondo ng buong daigdig na may kontrol sa trilyonyong kayamanan. Ang kanyang posisyon ay mas mataas pa kaysa sa posisyon ni Tita Zhang. Ikaw na isang driver, susunduin ka ba nila? Ano naman sa pagiging driver, alam mo ba ang pondo ng buong daigdig kung sino ang nagtatag nito? Narinig ko na. Ang tagapagtatag ng pondo ng buong daigdig mga 10 taon na ang nakalipas ay nagretiro na. Siya ang naging unang bagong bituin sa negosyo. Pero... Ay, bahala na. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Aalis na ako. Itong batang ito, lumalakas na ang loob mo, ha? At ako raw ay hindi nakakaintindi? Pagtitipon. Bagong bituin sa negosyo. Matagal na tayong hindi nagkita. Laofeng ang bagong bituin sa negosyo ngayong taon ay ibibigay kay Lao Chen. Totoo ito. Oo nga, si Lao Chen ngayon ay umaangat ang kanyang karera. Pati ang pangkat ng Silang Liwanag gustong makipag-partner sa kanya. Pati si pangkalahatang tagapamahala Chang gusto siyang gawing adopted son. Adopted son, hindi basta kung sinong pangkalahatang tagapamahala, Chang. Siyempre yung sa pangkat ng Silang Liwanag. Lao Chen dumating na. Laolu, Laofeng matagal na tayong hindi nakita. Mingze, sabi ni Laofeng gusto mo raw makipag sa pangkat ng Silang Liwanag at gusto ka raw gawing ampon ni pangkalahatang tagapamahala, Chang. Totoo ba? Oo, bakit? Buti naman. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang contact niya. Gusto mo makipag-partner kay Tita Zhang? Mukhang gusto niya hindi makipag kundi ibang usapan gaya ng pag-ibig. Laofeng, medyo malaki naman ang biro mo. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Huwag kang mag-alala, kahit maging stepmom mo siya, magkaibigan pa rin tayo, iba ang tawagan. Tatawagin kitang kapatid, tatawagin mo akong stepdad. Tigilan mo na, si pangkalahatang tagapamahala Chang ay hindi ka type. Ay oo nga Lao Chen, paano ka naging ampon ni pangkalahatang tagapamahala Chang? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Swerte lang. Na-research ko na si pangkalahatang tagapamahala Chang at ang yumaong tatay mo ay magkapitbahay noon. Tinulungan ka niya dahil sa dating pagkakaibigan. Malaking utang na loob, may oras din na mababayaran. Kung wala na ang pangkat ng Silang Liwanag, ano pang laban mo sa akin? Wang Kui, ikaw talaga. Tatay. Tay. Tay, huli na para tumawag ng tay. Wala nang silbi kahit tawagin mong lolo. Tay, bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Sinong nagsabing nakapasok ako? Pumasok ako ng diretso at walang tago. Huwag kang maingay, hindi ba sinabi ko sa'yo? Ngayon ay may networking event. Ang mga imbitado ay mula sa lalawigan sa Timog. Mga batang negosyante, bakit ka narito? Sino nagsabing puro bata lang? Ang edad niya ay hindi naman mas matanda sa akin. Matandang yan. Siya ay si Su Chi-kun, ang Maestro Su, ang organizer ng event, ang vice-presidente ng pondo ng buong daigdig. Ikaw, isang mababang antas na driver ng valet. Pwede bang ikumpara sa kanya? Lakad, tingnan natin. Tinmingse, anong nangyayari? Bakit mo pinayagan ng tatay mo pumunta? Hindi ko rin alam, siya mismo ang pumunta. Sino ang niloloko mo? Siya, isang pangit na driver ng valet. Hindi man lang makapasok sa pintuang ito. Ano ang ingay na hindi mo ba alam kung ano ito? Lugar ba? Wang Kui, anong nangyayari? Kuya, dinala ni Tin Mingse ang tatay niya, pinapasok sa networking event na may balak guluhin ang kaayusan. Ipinapanukala ko na kanselahin ang kanyang kwalifikasyon sa business selection. Si kalihim ni Cho ay pinsan ni Wang Kui. Ngayon malapit na tayong mapahamak. Siya nga si Tin Mingse na nagpabigong makuha ni Wang Kui ang batang yon. Hinihintay kita. CEO Tin, naalala ko, sinabi ko huwag magdala ng pamilya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para labagin ang alituntunin ng pondo ng buong daigdig? Kalihim ni Cho, ang tatay ko hindi siya sinasadya. Pauwiin ko na siya ngayon. Tay, umuwi ka na. Pumunta ako para makita ang matandang kaibigan. Bakit ako uuwi? Si tatay may kaibigan dito. Sino? Nagbibiro siya. Naniniwala ka ba talaga? Ang mga pumupunta rito ay mula sa lalawigan sa Timog. Mga mahuhusay na batang negosyante. Sino ang magiging matandang kaibigan mo? Matandang yan. Ang matandang kaibigan mo ay hindi naman si Maestro Su, di ba? Tama, siya nga si Su Chi-kun. Kilala mo si Su? Pinsan, huwag kang maniwala sa kanya. Isang driver lang siya. Paano siya makakakilala kay Su? Tinmingse, bago pa ako magalit, isama mo ang iyong ama at lumabas sa salo-salo. At ang inyong teknolohiya ng dakilang kalawakan, ang inyong kwalifikasyon sa pagpili ay kanselado na. Bakit?
ang kwalifikasyon sa pagpili, napakalaking bagay na ito. Ikaw, isang kalihim, paano mo magagawa ang ganyang desisyon mag-isa? Dahil sa pondo ng buong daigdig, ang patakaran ni Sue. Wala pang sino man ang nangahas na labagin ang patakaran ng pondo ng buong daigdig. Sobra na ito, nagdala lang ng kamag-anak, malaking kasalanan ba yon? Tama na, ang pondo ng buong daigdig ay hindi natin kayang kalabanin. Kalihim Cho, ang aking ama ang may mali. Dadalhin ko na siya pa uwi. Tay, umalis na tayo. Tay! Tingnan mo ang iyong kakayahan. Wala naman tayong ginawang mali. Bakit tayo aalis, Tay? Huwag ka nang magulo. Umuwi na tayo. Bastos na bata. Halatang halata na nagmamayabang ka lang. Hindi mo ba nakikita paano ka nabubuhay sa negosyo? Matanda, ulitin mo yan. Kalihim Cho, huwag kayong magalit. Hindi sinasadya ng aking ama. Sinadya ko. Nananalo ka ngayon ay desisyon ni Sue. Siya, isang kalihim, paano niya makokontrol ang desisyon ni Sue? Maniwala ka o hindi, kung uuwi ka ngayon, sasabihin niya agad kay Sue na ikaw ay bata at mapusok, walang respeto sa iba. Kung ganon, wala ka ng pag-asa. Tay, Tinmingse, ang pinsan ko ay tapat sa tungkulin, tapat sa pondo ng buong daigdig. Ang tatay mo ay ganito nag-iisip ng masama tungkol sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, tapos na kayo. Tapos na ang buong pamilya mo. Tama. Ang mga has na galitin si Kalihim Cho ay galit sa pondo ng buong daigdig. Ang galit sa pondo ng buong daigdig, kahit si Chanting ay hindi kayo matutulungan. Anak, ang tatay mo ay magtuturo sa iyo muli. Kapag nakatagpo ka ng ganitong sitwasyon, paano ito lutasin? Mga asong umaasa sa kapangyarihan ng amo. Si Suchi-kun ay ganito nagtuturo sa iyo ng paggawa ng bagay. Ganyan katuruan ni Suchi-kun sa paggawa ng mga bagay? Lakas ang loob mo na saktan ako! Tatay, papatayin mo ako. Dapat kang humingi ng tawad kay Kalihim Cho. Isa pang sasabihin ko sa iyo, sa lahat ng gagawin mo, kung hindi mo gagawin, gawin mo ng lubusan. Sinaktan mo na siya, ano pang silbi ng paghingi ng tawad? Tinmingse, tapos ka na. Tapos na ang buong pamilya mo. Kahit ang Diyos ang dumating, hindi kayo maliligtas. Sabi ko, Kalihim Cho, mukhang lasing ang tatay ko. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Pasensya na. Tingnan mo ang pagkaduwag mo. Suchi-kun, lumabas ka! Tatay, huwag ka nang sumigaw. Anong problema, Suchi-kun? Uminom muna kayo, titingnan ko lang. Sige. Pinsan, ganito nila insultuhin kayo ni Suchi-kun. Huwag na kayong magtimpi. Tinmingse, bilang pangalawang kalihim ng pondo ng buong daigdig, ipinapahayag ko na. Tapos ka na. Mula ngayon, lahat ng iyong mga negosyo ay aatakihin ng pondo ng buong daigdig at sasaktan kayo. Ang pondo ng buong daigdig at lahat ng kasosyo nito ay hindi makikipagtulungan sa inyo. Ang bangko ay maniningil ng inyong utang. Gagawin kong wala kayong pag-asa. Ang bilog ng kapalaran ay umiikot. Tinmingse, dumating na ang araw mo. Hindi ka ba nagmamayabang dati? Paano ginawa ni Chanting sa aming dalawang pamilya? Ngayon kayo naman, di ba? Tapos na. Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Isang kalihim lang siya. May ganun bang kapangyarihan? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung mayroon akong kapangyarihan. Mga tao, palabasin sila! Teka lang. Anong nangyayari? Ginoong Chen. Amutin. Tinmingse, hindi ba taga-drive ang tito natin? Bakit siya tinawag ni Master Shu? Amutin. Hindi ko rin alam eh. Amutin, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Nako, paano si Master Shu? Binibigyang halaga si Tinmingse. Amutin. Yung teknolohiya ng maliit na sirkito ng kuryente pinag-aralan ko na. Basta itutuloy mo. Sa hinaharap, ang teknolohiya ng chip ng Daxia tiyak na tatawid sa hadlang ng mga dayuhan. Binata, ito ay isang kontribusyon na tatagal ng maraming taon. Master Shu, sobra naman po kayo. Tawagin na lang ninyo akong Xiao Chen. Master Shu, ako ay kaibigan ni Old Chen. Trabaho ko sa kumpanya ng real estate. Anong nangyari kanina? Master Shu, si Tinmingse. Ginulo ang kaayusan ng ating event at hindi ka pa niya ginagalang. Ang taong ito na may talento pero walang moralidad, hindi dapat natin siya palampasin ng basta-basta. Gulo? Talagang totoo, ang pinsan ko. Si kalihim ni Cho ay maaring tumestigo para sa akin. Master Shu na itong matandang ito. Paano ka nakikipag-usap kay Ginoong Chen? Ginoong Chen, ako po ay nagkulang sa pagdidisiplina. Paumanhin po. Ang sekretarya mong ito, napakasarili ng motibo. Simula ngayon, sinisibak ka na. Master Shu, alam ko na mali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap na lang. Master Shu!
Tawagin ang mga tao, dalhin siya palabas. Ikaw, dahil sa'yo, kung hindi dahil sa pagtulong sa'yo, paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Alisin, kahiyahiyang bagay. Wang Kui, hindi kita palalampasin. Ang utang na ito kay Tin Mingse, itatago ko ito sa isip ko. Sige, umalis na kayo. Huwag na kayong magpaligid-ligid. Ginoong Chen, pasensya na sa kanina. Sobrang magalang naman kayo, Shuye. Ang tatay ko, pumunta lang para maglibot, para makakita ng mga bagay-bagay. Ikaw, binata. Kanina, pinuri pa kita sa pagiging tao. Dapat marunong kang rumespeto ng iba at igalang ang mga magulang. Bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Oo, tama po kayo, Shuye. Ginoong Chen, kung gusto nyo, magpahinga muna sa VIP room. Hindi na, dadaan lang ako. Sige, magtrabaho ka na. Sige, okay. E di hindi na kita aabalahin. Chen Mingse, abangan mo ako. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Haha, ang sarap ng feeling. Nakita mo ba, Wang Kui, namula ang mukha niya sa galit, haha. Oy tito, kanina nakita ko si Shuye. Iba ang pakikitungo niya sa iyo. Hindi ba't talagang kaibigan mo si Shuye? Tanga ka ba? Hindi ba tito natin ay driver? Baka siya ang nagmaneho para kay Shuye dati. Dati, siya ang nagmamaneho para sa akin. Tay, huwag na po. Buti na lang mapagbigay si Shuye. Kung hindi dahil kay Shuye, kami ng tatay ko. Wow, tingnan mo, si Yang Wangqian, pumunta siya rito. Diyos ko, ang pambansang Diyosa na si Yang Wangqian. Bakit siya nandito? Wang Kui, ito ba'y hahayaan na lang? Kung hindi, ano ang gagawin? Pero huwag kang mag-alala. Si Ginoong Howard ay nasa daan na pauwi. Hindi na siya magtatagal. Ho, Diyosa. Dito. Yan ang pambansang Diyosa, si Yang Wangqian. Tara. Siya talaga ang Diyosa ko, si Yang Wangqian. Hindi. Ang puso ko ay para na kay Boss Chang. Wala nang puwang para sa ibang babae. Andito na si Chiang Qian. Tito, kilala mo pa si Yang Wangqian. Ikaw ang driver niya dati. Kilala ko naman, pero hindi ako naging driver niya. Tatay, nag-uumpisa ka na namang magsalita ng walang kwenta. Nagbibiro lang sila. Mingse, medyo prangka nga ang tito natin. Ano ba? Si Wang Kui ay lumalapit sa Diyos ako. Miss Yang, ako ang panganay na anak ng pamilya Wang mula sa lalawigan sa Timog, Wang Kui. Ikinagagalak kong makilala ka. Pasensya, naghahanap ako ng tao. Isang artista. Talagang kahit ang mukha mo, Ginoong Wang Kui, ay hindi niya pinansin. Ang kapal ng mukha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi siya ordinaryong artista. Ang kanyang ama ay kinikilala sa ilalim at ibabaw ng lupa, isang dragon na tumawid sa ilog. Dragon Lord. Tara na. Wang Kui, ang nakakuha ng malamig na pagtanggap, masarap ba? Ikaw pa ang gusto mang akit ng Diyos ako? Pwe, Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit, potang ina ka. Ginoong Wang Kui, huwag mo silang pansinin. Si Miss Yang ay may hinahanap, kaya natural na walang oras para makipag-chat sa iyo. Kayo namang dalawa, marahil ay wala pa kayong pagkakataon na makipag-usap kay Miss Yang kahit kailan. Sino ang nagsabi? Ang kaibigan kong si Mingze. Kahit si Panginoong Shu ay lubos na humahanga sa kanya. Masasabi mo bang hindi siya kwalipikado? Si Panginoong Shu ay nagpapakumbaba lang at seryoso ka? Hindi ko lang kaya ang mga mukha ninyo. Mingse, pumunta ka at makipag-usap sa Diyosa. Gusto mo bang pakinggan kung ano ang sinasabi mo? Siya ang pambansang Diyosa, ang sariling anak ng Dragon Lord. Kung gusto ninyo, kayo na pumunta. Hindi ako pupunta. Pumunta ka, bakit hindi? Mabait naman si Chiang Qian. Tingnan natin kung pwede siyang maging manugang natin. Tingnan natin kung maging manugang natin siya. Tatay, ano bang sinasabi mo? Pambansang Diyosa yan, ha? Ano naman kung pambansang Diyosa? Kung magkagusto kayo sa isa't isa, pupunta ako sa bahay niya ngayon. Para manligaw. Tin Mingse, baliw na ba ang tatay mo? Iniisip pa niyang manligaw sa pambansang Diyosa? Nakakatawa. Matanda, alam kong nagmamadali ka ipakasal ang anak mo, pero hindi ka man lang umihi. Tumingin ka sa salamin. Ang inyong pamilya ay karapat-dapat ba? Ikaw na ganitong manok na ligaw, natural na hindi karapat-dapat. Ikaw! Tama na tatay, huwag ka nang magsalita. Alam kong gusto mong galitin si Yu Anqing, pero ang hirap kay Miss Yang ay masyadong mataas. Hindi ba halata na papahiyain mo ang anak mo? Anong ipapahiya? Ligawan mo ng maayos. Ano naman? Pambansang Diyosa yan. Di mas mabuti.
Etong manok na ligaw na ito ay nabaliw sa'yo, muntik nang mawalan ng shares. Paano ngayon ikaw ayaw mo pa? Hindi naman. Tin Coco, sino ang tinatawag mong manok na ligaw? Oy, naasar na ang manok na ligaw. Kumpara kay Miss Yang, hindi ka manok na ligaw. Ano ka? Si Miss Yang ay talagang phoenix, pero hindi itong palaka ang karapat-dapat. Tama, at iyong uri galing sa liblib na lugar, isang palakang mabaho at mahirap. Maliit na palaka at matandang palaka, karapat-dapat bang mangarap sa pambansang Diyosa? Maniniwala ka bang ipopost ko sa internet ang sinabi ninyo? Mga fans ni Miss Yang, bawat isa ay luluran kayo, malulunod kayo sa laway. Talagang hindi ako naniniwala. Ay tatay, huwag ka nang magsalita. Wala na akong mukhang ipapakita. Ang duwag mo naman, ako pa ang gagawa para sa'yo. Aba tatay, anong gagawin mo? Changkian, halika rito. Ayan, parating na. Anong nangyari? Nananaginip ba ako? Miss Yang, hindi ko akalain na makikita kita rito. Fan kita, lahat ng pelikula mo pinapanood ko. Salamat! Tito Chen, ikaw nga talaga. Akala ko nagkakamali ako. Anong ginagawa mo rito? Nag-iikot lang. Ipapakilala kita. Ito ang anak kong si Tin Mingse. Kumusta? Sikat ka na. Kumusta? Kayo na munang dalawa mag-usap. Subukan nyo munang maging magkaibigan. Kung okay naman, ayusin na natin ang kasal ng maaga. Tay, ano ba? Miss Yang, tinitiis mo ba talaga yan? Oo nga, Miss Yang. Yung matandang palaka na yan, masyadong bastos sa'yo. Bakit naging bastos si Tito sa akin? Miss Yang, hindi mo ba narinig na ipinakilala ka niya sa anak niya para ligawan? Narinig ko. Ano naman, bawal ba akong ligawan? Nababaliw na ako. Hindi na naginip ba ako pumayag ang idolo ko na ligawan si Chen? Ano? Tutulungan kitang malaman kung nanaginip ka. Miss Yang, nagbibiro ka ba? Pambansang idolo ka. Seryoso bang lalapitan mo yung tao para ligawan? Kumusta ako? Si Yang Wang Qian, 24 na taong gulang. Wow, professional na mang-awit at aktres. Sapat naman ang kinikita. Pumayag ka bang ligawan kita? Imposible yan. Pambansang Diyosa, bakit naman niya nagustuhan yon? Oy, Sir Wang, hintayin mo ako. Tito, paano mo ginawa yon? Anong paano ginawa? Pambansang Diyosa talagang nakipag-blind date kay Mingze? Kung ito ay kumalat, aabot man lang ng 1 linggo sa trending. Tito, hindi naman siguro ikaw ay isang nakatagong utak sa likod ng lahat, tama? Kanina ko nakita si Sir Shu na sobrang respeto sa'yo. Ikaw ba ang maalamat na? Dragon King ng lungsod? Ay, ako naman! Talagang Dragon King ng lungsod dahil natuklasan niyo ako. Sa tingin ko kayong dalawa hindi na maaaring manatili. Tito, ang kulit mo naman. Kung si Lao Chen ay mayroon kang kalahati ng humor mo, mas maganda. Miss Yang, salamat sa pagsagip sa akin. Naintindihan ko na. Ito ay malamang nakagustuhan ni Master Shu, di ba? Bakit mo nasabi yun? Isang pambansang Diyosa tulad mo, bakit makikipag-date sa akin? Malamang si Master Shu ang nag-utos sa'yo na tumulong, di ba? Salamat sa'yo. At salamat din kay Master Shu. Bakit hindi ako pwedeng makipag-date sa'yo? Huwag kang magbiro. Isa lang akong maliit na negosyante. Kahit may ilang ari-arian, ngunit ang ating katayuan talagang napakalayo. Paano mo ako magugustuhan? Napakahusay mo na. Huwag mong malitin ang iyong sarili. Ang iyong ama ay ang kilalang Ginoong Long. Samantalang ang aking ama ay isang chopper ng serbisyong designated driver. Mula nang mamatay si inay, siya ay nag-iisa. Marami akong inaayos na gulo niya. Sa loob ng mahigit 10 taon, ako ang nasa likod naglinis ng kanyang mga gulo. Mukhang wala kang kahit kaunting kaalaman tungkol kay Tito Chen. Anong ibig sabihin? Seremonya ng parangal, sir. Magsisimula na. Mangyaring pumunta sa entablado at maghanda. Sige, mauna na ako. Sa lahat, ito ay gumagamit ang teknolohiya ng maliit na sirkito ng kuryente na ginawang salamin para sa diwa ng tunay na kata. Maaari itong mag-scan ng retina upang kumonekta sa network upang maisakatuparan ang virtual na realidad.
Wow, ang galing ng teknolohiyang ito. Ang teknolohiya ng chip sa loob ng bansa ay laging kontrolado ng ibang bansa. Ngayon, ang teknolohiya ng Daxia sa wakas ay umangat na. Ang super chip sa hinaharap ay sasaklaw sa lahat ng larangan. Kahit sa teknolohiya, network, abyasyon ay hindi mawawala ang presensya ng super chip. At ang teknolohiya ng dakilang kalawakan ang mangunguna sa loob ng bansa sa pag-unlad ng super chip. Itong batang ito, hindi naman masama Ipinapahayag ko na. Ang bagong bituin sa negosyo ngayong taon ay si Tin Mingse. Batiin natin siya ng pagbati. Tatay. Anong ngayon? Ang stock ng pangkat ng silang liwanag biglang bumagsak. Hindi ba sinabi na ngayon ang maliit na sirkito ng kuryente industriya ay maganda? Inilagay ko ang pera ko lahat doon. Ay no, ibenta na lahat. Hindi ka ba nanonood ng balita? Sinuntok ni Howard ang pangkat ng silang liwanag. Si Howard? Yung bagong galing sa ibang bansa, ang Diyos ng Wall Street? Ang pinuno ng samahang pangkalakalan ni Moore? Oo, siya nga. Sa pagkakataong ito, malinaw na gusto niyang makipagbanggaan sa pangkat ng silang liwanag para masakop ang lokal merkado ng maliit na sirkito ng kuryente. Naku, kawawa naman kami, mga ordinaryong tao. Nalugi na ako ng 10,000. Ibebenta ko na agad. Kung magkano man ang mababawi, huwag ka munang magbenta. Baka may pag-asa pa. Nung nagdadrive ako ng kotse, narinig ko. Ay, Tito, ikaw na driver lang. Marunong ka ba sa stock? Konti lang, ang pangkat ng silang liwanag hindi kasing hina ng iniisip mo. Ang stock market ay malapit ng maging matatag. Parang totoo ha? Ang samahang pangkalakalan ni Moore ay may trilyong assets. Sa pagkakataong ito, determinado silang sirain ang pangkat ng silang liwanag. Sa tingin ko, ang pangkat ng silang liwanag baka hindi makayanan. Sobra ninyong pinapasimple ang stock market. Tito, akala mo ba ikaw na ang stock god? Ang pondo ng buong daigdig, ang pangalawang pinuno, si Ginoong Shu. Ito ay tunay na malaking tao. Bakit pumunta si Ginong Shu dito? Dali-dali, alis tayo. Tito, bakit ka natigilan? Umalis na tayo. Hindi pa ako tapos kumain. Kayo na umalis. Anong oras na ba? Nag-iisip ka pa ng pagkain. Kung hindi ka aalis, iiwan ka namin. Tawagin sila. Magandang araw, Ji-Chen. Malaking tao, mga tunay na malalaking tao aabot sa langit. Ano to? Paalisin mo sila. Amo? Umupo ka. Amo, dagdagan ng 2 tusok. Opo, eto na ang mga tusok. Salamat. Bakit hindi mo inaasikaso ang gathering? Bakit ka pumunta rito? Pinuno ko, mga 10 taon na kayong nagpapahinga. Ang pondo ng buong daigdig ay naghihintay para kayo ang mamuno. Ang mga bagay sa negosyo, napagod na ako at nagsawa na. Pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Ginagamit ni Zhao Quansheng ang kanyang kapangyarihan sa bansang M. Subukang ibenta ang hiniram ang stock market ng maliit na sirkito ng kuryente. Ngayon, lalo na sa pangkat ng silang liwanag, ay naglunsad ng maraming atake sa negosyo. Sa tingin nyo, dapat ba tayong tumulong? Kaya pala nitong mga nakaraang araw, wala siya. May problema pala siya. Sige, mag-ipon muna tayo ng resources. Tulungan ang pangkat ng silang liwanag na ayusin ito. Patatagin ang merkado. Paano ang anak nyo? Ang samahang pangkalakalan ni Moore ngayong pagkakataon ay napakalakas at agresibo. Ang susunod na target ay tiyak na ang anak nyo. Ang teknolohiya ng dakilang kalawakan na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Bantayan mo na lang sa likod. Malaki ang plano ni Zhao Quansheng. Marumi ang kanyang mga paraan. Ang lokal na merkado ng chip ay hindi dapat nakatali sa kanya. Kung kinakailangan, ang pondo ng buong daigdig ay muling makikialam. Naiintindihan ko, Amo. Sige, ihatid mo na ako pa uwi. Opo.
Mahal, umuwi na ako. Nitong mga nakaraang araw nangyari ang maraming bagay. Ang anak natin ay naging matagumpay. Tunay nga na ang mahusay na ama ay may mahusay na anak. Naging bagong bituin siya sa negosyo. Para sa... May ipinakilala akong babae sa kanya. Si Changqian na dalaga. Kumpara kay Yuanqing dati mas mabuti ng sobra. Bukas ay anibersaryo ng iyong kamatayan. Tatawagan ko ang batang iyon para umuwi siya ng maaga. Magkita-kita tayong tatlo. Uy, Tay, may nangyari sa kumpanya. Bukas hindi ako uuwi. Anong sinabi mo? Nandito na ang mga direktor, Mr. Tin. Naghihintay sila para sa inyong pulong. Sige, pupunta na ako dyan. Tatay, ang kumpanya ngayon ay nakaranas ng pag-atake ng hindi kilalang kapital. Ang presyo ng stock ay bumagsak na sa pinakamababa. Inaasikaso ko ito ngayon. Alam mo ba kung anong araw bukas? Anong okasyon? Hindi ako nagbibiro, tatay. Kung hindi maayos ang paghawak dito, masisira ang kumpanya. Bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo. Bakit hindi mo maintindihan? Mas mahalaga ba ang buhay, oh? Ang patay, Tin Mingse, naging mayabang ka na ha? Yun ang nanay mo. Tatay, ayoko rin ng ganito. Pero ang kumpanya para sa akin ay talagang mahalaga. Kung wala ang kumpanya, paano kita susustentuhan? Paano kita matutulungan sa mga problema? Kung narito si nanay, Susustentuhan din niya ako. Wala kang pakialam sa mga bagay na yon. Ang mga taong iyon, may mag-aasikaso sa kanila. tatay, sa tingin mo ba nababaliw ka na ngayon? Sige na, wala ka namang maiintindihan. Kailangan kong pumunta sa pulong. Ito na, ibaba ko na. Hoy, hoy! Bakit ang batang ito ay immature pa rin? Suchikon, sunduin mo ako. Wang Kui, bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Mangyaring lumabas ka. Tin Mingse, wala kang karapatan na paalisin si Wang Kui. Anong ibig sabihin? Ang basta mo. Naibenta na sa akin ang mga shares. Ngayon ako ang sa teknolohiya ng dakilang kalawakan na shareholder. Major shareholder. Ano? Sino ang nagpayag sa inyo na ibenta ang shares sa kanya? Hindi mo ako masisisi. Talagang ang dami ng ibinigay ni Wang Kui ay sobrang dami. Ngayon ang chip market ay magulo. Ang kumpanya ay nanganganib. Ginagawa namin ito para mabawi ang pagkalugi, hindi ba? Oo nga. Kayo ay mga traidor! Ang marunong umintindi sa sitwasyon ay matalino. Tin Mingse, sinabi ko na sa'yo noon pa man, hindi ka katapat ni Wang Kui. Sige, dahil narito na ang lahat. Magsimula na tayo sa pulong ngayong araw. Iminumungkahi ko na tanggalin si Tin Mingse bilang chairman. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Iminumungkahi ko, patalsikin si Tin Mingse sa pagka-chairman. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Pabor ako. Ako ang nagtatag ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. Anong karapatan ninyo para alisin ako? Totoo, ikaw ang chairman ng kumpanya, pero dinala mo ang kumpanya sa patay na daan. Oo, bilang mga shareholder, may responsibilidad tayo at may karapatang alisin ka bilang chairman. Tama, oo. Ang posisyon ng chairman ay para sa mga may kakayahan. Dahil hindi mo matutulungan ang kumpanya sa krisis, dapat kang umatras para sa mas may kakayahan. Hindi ko kaya. Kaya ba ni Wang Kui iyan? Tama. Basta si Wang Xiao ang maging chairman, sa hinaharap ang teknolohiya ng dakilang kalawakan ay sa samahang pangkalakalan ni Moore. Oo, tama iyan. Alam mo, ang mga atake laban sa kumpanya, lahat ng mga atake sa negosyo ay mawawala. Oo. Tama, di ba? Oo. Wang Kui, ikaw ang nasa likod nito. Tama iyan. Ito ang kapalaran ng sumasalungat sa akin. Tiyakin kong hindi ka na makakabangon muli habang buhay. Tin Mingse, bakit hindi mo na lang isuko ang pagka-chairman habang maaga pa? Baka kung masaya si Wang Xiao, baka bigyan kanya ng trabahong maglinis ng banyo. Ha. Akala mo ba sa pamamagitan ng pagdikit sa pangkat ng silang liwanag makakaakyat ka? Ang iyong walang kwentang ninang, pinapansin ka pa ba niya ngayon? Nakita mo, ito ang galaw ng Diyos ng Wall Street. Magpanggap sa harapan, lihim na pagsulong. Akala mo inaatake mo ang pangkat ng silang liwanag pero sa totoo lang, ang buhay mo ang target. Panaginip lang. Ako ang nagtatag ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. May hawak akong 30% ng mga bahagi. Wala kayong karapatan na alisin ako. Ngayon ay meron akong 35% ng mga bahagi ng kumpanya. Ako ang pinakamalaking shareholder. Anong sinabi mo? Hindi ka naniniwala? Tingnan mo mismo.
Ngayon, isa lang ang daan sa harap mo, lumuhod ka at magmakaawa na patawarin kita. Tin Mingse, ano pang hinihintay mo? Dali, lumuhod ka na. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Imposible. May 35% pang lumulutang na shares sa merkado. Teka, hintayin mo ako. Tama na, hindi muna natin pag-usapan ang pera mo. Ilang shares kayang mabili mo dahil nandyan si samahang pangkalakalan ni Mor? Sino ang mga ngahas pumasok sa merkado ngayon? Haha, lahat tayo ay negosyante. Walang hindi nakakaalam. Ang pangalan ni Howard ang Diyos ng Wall Street. Kapag sinabi niyang iso-short ang chip market, sino kayang makakapigil? Sa negosyo, parang digmaan. Mas mabuting ngayon pa lang ibigay mo na ang shares mo, kunin mo ang pera, at sumama ka sa tatay mo sa pagiging driver. Haha, huwag kayong masyadong magasaso. Uy, pangkalahatang tagapamahala, Chow. May problema ang kumpanya. Gusto ko sanang humiram ng pera sa inyo. Ay... Pangkalahatang tagapamahala, Liu. Ako. Ay, tama na. Pirmahan mo to ng 1 milyon, ibibigay mo sa akin ang shares, umuwi ka na at magretiro. Huwag mo nang isipin. Kahit mamatay ako, hindi ko pipirmahan yung walang kwentang kontrata. Hindi mo alam kung paano tumanggap ng biyaya. Sinasabi ko sa'yo, ngayon ibibigay mo o hindi, ibibigay mo ang shares. Kung hindi mo ibibigay, papilitin ka. Tao! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kumilos! Sino ang may gana? Tatay. Tingnan mo yung nasa likod ni Tin Coco. Iyan ang pangalawang tao ng pondo ng buong daigdig, si Su Chikun, ang matandang Su. Pondo ng buong daigdig ang pinakamalaking institusyong pinansyal sa buong mundo. Tama. Ang lakas nito ay higit pa sa samahang pangkalakalan ni Tin Mingse. Paano siya naging konektado sa pondo ng buong daigdig? Oo nga. Tatay, bakit ka nandito? At si Suchikon siya ba ang inimbita mo? Kung hindi ako dumating, baka hindi na mailigtas ang kumpanya. Suchikun, ano ang ibig sabihin ng iyong pagdating ngayon? Ako ngayon ay para sa kanya. Para sa akin? Suchikun, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong lamunin ang teknolohiya ng dakilang kalawakan? Nagtanong ka na ba sa aming Dragon Head? Ano? Ang maalamat na Dragon Head ng pondo ng buong daigdig, hindi ba siya nagretiro na matagal na? Baka naman babalik na ang alamat? Suchikun, ang Dragon Head ng pondo ng buong daigdig, nagretiro na siya ng mahigit 10 taon. Wala pang balita tungkol sa kanya. Ang sinabi mo kanina, kung ito ba ay kagustuhan ng Dragon Head o gusto mo lang siyang protektahan? Ang ginagawa mo ay napakapaborito. Ang pondo ng buong daigdig ay kumikilos, kailangan bang makipagpaliwanag sa inyong mga basurang isda at basurang hipon? Haha, Suchikun! Ang angkan naming Wang ay nasa likod si Ginoong Howard ng samahang pangkalakalan ni Moore. Ang pagbili ng banal na anino teknolohiya ay kagustuhan din ni Ginoong Howard. Kung gusto mong makakuha ng bahagi ang angkan naming Wang ay natural na handa, ngunit kung gusto mong kalabanin ako, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Mukhang binata, gusto mo talagang makipaglaban sa akin ang matandang Su? Suchikun, ang negosyo ay parang digmaan. Nabili na namin ang teknolohiya ng dakilang kalawakan, 35% ng mga bahagi. Tanong ko, ano ang batayan mo para protektahan ako? Hahaha. Sa kontratang ito, sapat ba o hindi? Ano, imposible ito. Ang pondo ng buong daigdig ay nasa pampublikong merkado na. Binili nila ang 21% ng shares ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. Inutusan ni Long na suportahan si Chen ng walang kondisyon. Sa kabuuan, si Chen ay may hawak na 51% ng shares ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. May absolute controlling interest siya sa kumpanya. Hindi ito totoo. Imposible, talagang imposible. Tingnan mo ang balita, ang bawat isa ay nag-iisip lamang ng pakana. Ang mga negosyante, hindi man lang nanonood ng balita, paano nila pag-aaralan ng merkado? Totoo, ang pondo ng buong daigdig ay malakas na pangkat. Teknolohiya ng dakilang kalawakan. Nagdeklara na ng digmaan laban sa samahang pangkalakalan ni Moore. Oo nga. Ginoong Su,
Mas magaling ako kaysa kay Tinmingse. At ang aming samahang pangkalakalan ni Moore ay kayang makipagtulungan sa inyong pondo ng buong daigdig para mag-cooperate at magkaroon ng win-win. Bakit mo siya pinapaboran ng sobra? Hindi mo karapat dapat malaman ang dahilan. Mr. Chen, ito ang shares ng kumpanya. Pakitingnan po. Tatay, ito. Para sa'yo, kunin mo na lang. Bilang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, tinatanggal ko si Wang Kui bilang direktor. At bibilin ko ang kanyang shares. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Mga traidor kayo. Babayaran ko kayo sa bandang huli. Ano pang hinihintay ninyo? Palabasin sila. Teka, Ano yon, tatay? umuwi ka at sabihin kay Zhao Guansheng kung ginalaw niya ulit ang anak ko. Hindi ko siya pakakawalan. Alam mo ang tunay na pangalan ni G. Howard? Sino ka ba talaga? Huwag mo nang alamin kung sino ako, ipahatid mo na lang ang sinabi ko. Ang laki ng sinasabi. Taga-drive ka lang. Ang tapang mong magsalita sa Diyos ng Wall Street. Tama, Mr. Howard. Hindi kayo patatawarin. Sige, dalhin na sila! Ano ba, bitawan mo ako. President Chen, alam naming nagkamali kami. Patawarin niyo na kami. Oo, President Chen. Lahat kami ay pinilit ni Wang Kui. Wala kaming choice kundi gawin ito. Bukas, magpupulong ako ng shareholders. Lahat kayo, ang mga pagkakamali ninyo, ilahad ng isa-isa. Titingnan ko ang inyong pag-amin ng pagkakamali. At doon ko i-determine kung sino ang mananatili o aalis. Salamat po, President Chen, sa inyong kalooban. Salamat. Tapos na ang pulong, umalis na kayo. Salamat, Master Shu. Sumusunod lang ako sa utos. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo ang tatay mo. Ang tatay ko? Ahem, tatay, ano ang problema mo? Wala. Mag-usap lang kayo. Ginoong Shu, pumunta ka rito para tulungan ako? Hindi ba ito ang kagustuhan ni Long Shu? Pinasalamatan mo ako kay tatay. Ang tatay ko ba ay... Ang tatay mo siya ay... Ginawa niya iyon para tulungan ka. Maraming beses siyang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Kaya, sa tingin mo, dapat ba siyang pasalamatan? Ganyan pala. Tatay, salamat sa'yo para sa tulong na ito. Ako ang tatay mo, tulungan ka ay dapat. Sige, mag-usap muna kayo. Umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Tatay! Ginoong Shu, pasensya na. Ang tatay ko, sanay siyang maging casual. Sa ngalan niya, humihingi ako ng tawad. Oo, ang antas ng iyong tatay. Hindi natin maabot. Normal lang na hindi mo ito maintindihan. Ang antas ng tatay ko. Haha, Ginoong Shu at ang tatay ko. Oo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Siya nga pala ang samahang pangkalakalan ni Moore sa pagkakataong ito. Ay malamang na hindi titigil. Mag-ingat ka. Ginoong Shu. Marami akong natanggap na tulong mula kay Long Shou ngayon. Talagang isang malaking tulong sa panahon ng pangangailangan. Hindi ko alam, maaari mo ba akong ipakilala? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Gusto mong makita si Long Shou? Para sa isang malaking tao tulad niya, isang henyo sa negosyo, siguradong walang ayaw makita siya. Ay, inaasam ko rin ang eksenang iyo. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ngunit kapag dumating na ang tamang panahon, natural siyang darating upang makita ka. Kailan darating ang tamang panahon? Ang natitirang mga bagay, ikaw na ang bahalang mag-asikaso. Tatay, umuwi na ako. Oy, luto na ang pagkain, kain na tayo. Tatay, pasensya na. Sa usapan sa telepono, ako ang may kasalanan. Ang mga sinabi ko noon ay dahil sa galit lang. Anak, tama naman na dapat ang lalaki ay nakatuon sa kanyang karera. Pero bukod sa karera, may pamilya ka rin. Ang pera at pangalan hindi naman ganoon kahalaga para sa iyo, pati ang background at estado. Kahit gaano karaming pera ang kitain mo at kahit gaano kataas ang estado mo, ang pagmamahal ng pamilya ay hindi nabibili. Naiintindihan ko, tatay. Tama nga pala, ikaw at si Master Shu, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Parang nararamdaman ko na si Master Shu ay iginagalang ka. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, siya ay isang matandang kaibigan ko? Kung hindi, sa tingin mo tutulungan ka niya?
Tatay, nagsisinungaling ka na naman. Ang tulong ni Master Shu, talagang utos yon ng Dragon Head. Anong kinalaman mo dyan? Maniwala ka kung gusto mo. Naniniwala ako, lahat ng sinasabi mo. Bata ka pa. Oo nga pala tatay, hindi mo ba napapansin ang Dragon Head ng si Haijiji? Baka isa siya sa mga... Baka nakita mo na siya. Nagbibiro ka ba? Ang mga taong ganon kataas hindi basta-basta makikita. Ito ay... Ito ang tropeo ng unang bagong bituin sa negosyo. Tatay, ito ay para sa iyo. Itong sinasabi mo, ito ay nakita ko lang sa daan dati. Maganda kaya binili ko. Pekda. Kung gusto mo ibibigay ko sa'yo. Ay! Hindi ka kumakain ng maayos. Bakit ka tumatakbo ng walang dahilan? Narinig ko na ang pinuno ng pondo ng buong daigdig ay nagretiro na mahigit 10 taon na ang nakalipas. Siya ang unang bagong bituin sa negosyo. Pero... bahala na. Sabi ko sa'yo, hindi mo rin maintindihan. Sige, alis na ako. Tatay, ito ay eksaktong magkapareho. Hindi ikaw ang nakatagong boss sa likod ni Suye, ang pinuno ng pondo ng buong daigdig? Dahil natuklasan mo na, sasabihin ko na sa iyo, ang totoo ako yon. Oy, nandyan na si Changqian. Pasok, pasok. Kumusta po, Tito Chen? Pumunta ako para kay Mingze. Sige. Kayo na mag-usap ng mga kabataan. Alis muna ako, lalabas. Tatay, ano ang problema? Changqian, sa tingin mo, nagkamali ba ako ng intindi kay tatay? Bakit hindi mo subukan makipag-usap ng higit kay Tito? Tingnan mo, ikaw akala mo siya ay isang chuper. Tuwing may sasabihin ka, laging ka pumaputol. Ayaw mong mag-isip. Mingze, totoo may kaunti kang tagumpay ngayon. Pero kilala mo ba talaga ang iyong tatay? Ako... Sige, bukas iniimbitahan ka ng tatay ko at si Tito Chen ay pumunta sa bahay namin. Malalaman mo na pagdating ng panahon. Iniimbitahan ni Longye ang tatay ko. Oy, ang dami mong binili. Hindi kita nakikitang ganito kaalagayin sa akin. Tay, wala kang puso sa sinabi mo, hindi naman ako nagkukulang sa paggastos sa'yo. Tama na. Yang maliit mong pera iniipon ko para sa pangkasal mo. Sige, pasok ka na. Tay, pagpasok mo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano? Hindi na ba ako makapagsalita? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Si Changqian ay pambansang diyosa pa naman. Mula sa pinakamataas na pamilya, kahit na may konti akong tagumpay bilang anak mo. Ngayon, hindi ko siya kayang pantayan. Tandaan mo, ikaw ay anak ni Ting Coco, iyon ay sapat na. Tama na, tay. Sasabihin ko sa'yo, ang totoo, gusto ko talaga si Changqian ngayong may pagkakataon na huwag mo itong sirain, pakisuyo. Tingnan mo ang iyong kakulangan ng ambisyon, he. Changqian, nandito na kami. Nandito na si Cho Chen, bilisan pasok. Ano pang hinihintay mo? Ako na ang gagawa. Oo. Cho Chen, ang tatay ko ay nasa negosyo, tatawagin ko siya. Itong si Long ang busy naman. Tay, anong Long? Tawagin mo siyang Longye. Kung hindi ka tatay ko sa labas, mapapatay ka ng mga tauhan ni Longye. Anong panahon na ito? Lipunang may batas. Wala namang ganyang mga taong walang galang sa batas. Ay, tay, wag ka nang magsalita. Ito ay mapanganib. Pwedeng mamatay. Sino ang mamamatay? Hahaha. Mingze, ito ang tatay ko, ito ang nanay ko. Tito Long, tita. Ayun kuya, dumating ka na sa wakas. Kuya, Chen? Bakit tawag ng tatay mo ng kuya sa tatay ko? Mas matanda ako sa kanya. Ano naman kung tawagin niya akong kuya? Tatay, si Tito ay magalang lang. Bakit ang sama mo naman? sobra nga. Longye, hindi iyon ang ibig sabihin ng tatay ko. Ang tatay ko ay trooper ng designated driver. Hindi siya masyadong marunong sa mga patakaran. Tatay, sinabi na ni Longye, tumayo ka na. Sinasabi ko sa iyo, sobra ka na. Ako,
Paanong ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Wala ka bang respeto sa nakakatanda? Longye, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako, tama na, maupo ka na. Ha ha ha. Kuya, buti dumating ka. May inihanda ako para sa iyo. Isang bagay na siguradong magugustuhan mo. Ano yun? Natuwa ka naman dyan. Tingnan mo si Jian ah. Handa na ang lahat. Tatay, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Kuya, alam kong gusto mo si Chi by Shi. Ang painting ni Chi, ito ay binili ko ng malaking halaga. Tingnan mo kung gusto mo. Kung gusto mo, ipapadala ko agad sa bahay mo. Ito ay mula sa internasyonal na subasta. Ang paglubog ng araw na naibenta ng 930 milyon. Haha, Longye. Napakamahal nito. Hindi namin ito matatanggap. Totoo nga ito. Sige, ihatid mo sa bahay namin. Ano? Tatay, Bakit ka tumatanggap ng ganyang kamahal na bagay? Hindi ka rin ba nagbigay ng regalo? ang regalo ko ay halos 200,000 lang lahat. Hindi pa umabot sa kalahati ng kanila. Ang pagbibigay ng regalo ay hindi tungkol sa halaga. Ang mahalaga ay ang intensyon. Tama si Uncle Mingse. Minsan masyado kang mapagkunwari. Mapagkunwari, sige. Kuya, huwag na kayong umuwi ngayong gabi. Dito na kayo maghapunan. Sabay-sabay tayong magsaya. Hindi na. Sumama lang ako sa bata para mamasyal. Pabalik na kami mamaya. Tatay, niyaya ka ni Sir Long na kumain. Bakit ka nagmamagaling? Pasensya na Sir Long. Ang tatay ko ay kailangan pang mag-overtime mamaya. Parang lalo kang nagiging walang galang. Bakit ganun ka makipag-usap sa tatay mo? May sarili siyang prinsipyo sa ginagawa niya. May karapatan ka bang magutos dito? Akala mo ba madali para sa kanya? Humingi ka agad ng tawad sa tatay mo. Tama si Tatay Mingse. Dapat kang humingi ng tawad kay Uncle Chen. Tish, ano to? Ano ba talaga ang nangyayari? Ay, sige na. Huwag niyo na siyang pahirapan. Tungkol sa mga nangyari dati, wala siyang alam. Nung isang araw, dapat sana sasabihin ko sa kanya. Pero, dumating si Changqian sa bahay para bumisita eh. Ha. Ay kuya, tingnan mo, hindi ko talaga alam ito. Ha. Tungkol sa nangyari kahapon, tatay, totoo ba talaga ang tropeyo mo? Totoo. Sa totoo lang, ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Pinakamayamang tao sa mundo? Tatay, anong oras na? Nagbibiro ka pa ba sa akin? Kung gusto mo maniwala, kung hindi, edi wag. Xiaolong, lumabas muna tayo. Hayaan natin ang mga bata na mag-usap dito. Sige, lumabas tayo. Ay, tatay! Ay, Changqian, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba talaga ang tatay ko? Tatay mo yon, tatanungin mo ako? Mas mabuti pang pag-uwi mo, makipag-usap ka ng maayos kay Uncle. Tanungin mo siya mismo. Kuya, sabi ko, bakit ang anak mo ay hindi sumusunod pero palagi mo pala siyang tinatago? Ay, mga lumang bagay na yan. Wala nang dapat pag-usapan. Kuya, kung hindi ka umalis noon, ngayon, ang laki ng pangkat ng bituin. Tiyak na nalampasan na ang pondo ng buong daigdig, di ba? Kayo, laging nasa ibang bansa. Normal lang na hindi ninyo alam. Sa totoo lang, ang pondo ng buong daigdig ay... Bumalik si Ate Ting. Narinig ko na may problema sa inyong kompanya. Ano na ang nangyari? Kahapon lang, lahat ng account ng kumpanya, biglang nawala ng walang dahilan. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ba't maganda yon? Nahihiya ka pa bang sabihin yan? Wala ka sa bahay, hindi man lang nagsabi na sayang ang punta ko. Hindi ba't inaayos ko ang kasal ng batang iyon? Ha? Ang kasal ng bata ay naayos na. Ang sa matatanda? Anong matatanda? Samahan mo akong kumain ngayong gabi. Sige. Ay, uy, Xiaolong, sabay tayong kumain. Kuya, may gagawin pa ako ngayong gabi. Hindi na ako sasama. Kayo na lang kumain. Kain na kayo. Ipaparada ko lang ang kotse. Mauna ka nang pumasok. Hoy, bakit nandito na naman ang driver? Swerte naman, bawal dito ang mga driver. Umalis ka agad. Ano naman kung paalisin ang driver? At saka, kumain ako rito. Kumain? Ikaw, matanda ka. Ito ay isang mamahaling restaurant. Kaya mo bang bumili? Paano mo naman nasabing hindi ko kaya? Alis. Wag mong sayangin ang oras ko. Tingnan mo, dumihan mo ang lugar namin. Sasabihin ko pa bang tatawag ako ng seguridad? Hoy, anong ginagawa mo? Uy, Amulo, may gulo dito. Papalayasin ko na siya. Ikaw dapat ang umalis, gago.
Alam mo kung sino siya. Siya ang ama ni Mr. Chen ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. Ama ni Mr. Chen. Pasensya na, Mr. Chen. Pasensya na, Tito Chen. Sige, bumaba ka na. Ay, Walang problema, halika, huwag mo silang pansinin. Halika rito, Tito. Halika, Tito. Bakit kayo nandito, Mingse? si Mingze at si Changqian ay nag-date. Lumabas ako para makipagkainan sa kaibigan. Ayun, nag-date na sila. Wala na akong pag-asa. Sinabi ko na sa'yo. Dahil nandyan si Mingze, sino ba ang magkakagusto sa'yo? Oh. Ang ibig mong sabihin wala kang interes kay Changqian? Ay, hindi ko gusto ang ganyan. Gusto ko ng mas matandang ate. May dating Gusto niya si Jiang Ting, ang reyna ng financial circle. Tingnan mo muna ang sarili mo. Hoy, gusto mo ang national goddess? Tingnan mo muna kung ano ka. Tito, bakit ka tawa ng tawa? Wala lang, naalala ko lang nung bata ako, marami rin akong masasamang kaibigan. Tulad ninyo. Walang ginawa kundi magkwentuhan tungkol sa babae, ha? Tito, anong tipo mo? Yung tulad ni Jiang Ting, reyna ng financial circle? O yung tulad ni Yang Wangqian na parang Sailor Moon? Haha. Gusto ko ang passive. Hahaha, Tito. Ang witty nyo naman. Ay Tito, hindi pwede ang passive. Nasa edad ka na. Mag-aantay ka pa ng babae na lalapit sa'yo. Tama, Tito. Kahit meron, siguradong dahil lang sa pera ni Mingze. Oo. Tulad ng kay Liu Yanqing, siguradong hindi siya mabuting babae. Sa tingin ko, hindi naman siya ganun. Sino siya? Si Mr. Jiang. Jiang? Chen, kaibigan mo ba ito? Mr. Jiang. Tito Jiang. Itinuturing kitang tito ko talaga. Dito mo pa ako inaagawan. Sino ang umagaw sa'yo? Sino ka? Ay, Pasensya na, Tito Jiang. Biro lang ang masamang bibig ko. Biro lang. Okay lang, mabait naman itong bata. Huwag mo siyang takutin. may kapal ka pang magsalita. Ang charm ko, kahit mga bata ay hindi mapigilan. Ikaw lang ang hindi marunong umintindi. Sige, ay. Sabi ko sa'yo, matanda ka na, ano ba? Talagang natalo tayo sa mag-amang iyon. Si Changqian ay sumama kay Mingze. Si Tito at si Tito Jiang ay hindi ordinaryong relasyon. Hindi pwede. Gusto kong malaman ang totoo bago mamatay. Tito Jiang, ano ba ang nakita mo sa kanya? Gusto ko lang ang nagdadrive ng tao, bawal ba? Tito, nag-hire ka pa ba? Bukas magre-report na ako. Bakit ayaw mo na sa kumpanya? Bata ka pa. Sasama ka sa akin sa pagdadrive. Tito, hindi ko maintindihan. Bakit lahat ng magagandang bagay ay nasa iyo? Noong nakaraang party, si Shuye ay nagbigay ng respeto sa'yo. Yung Diyosa ay inuutusan mo lang. Ngayon, kahit si Tito Jiang ay nagsasabi pa, ilang malalaking tao pa ang kilala mo? Hindi naman sila malalaking tao. Mga dating kaibigan lang. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ipakikilala ko kayo. Kaibigan? Lahat sila ay kaibigan? Hindi ako naniniwala. Yung Diyos ng Wall Street na si Howard, hindi naman siguro siya kaibigan mo? Totoo, hindi siya kaibigan ko. Siya ang kaaway ko. Kaaway, Tito. Pwede ka bang magyabang ulit? Yung Diyos ng Wall Street, paano naman mangyayari? Magkaaway sa isang driver? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tito, sino ito? Bakit hindi sumasagot? Howard. Sino to? Bakit hindi sumasagot ng tawag? Howard, hindi ba si Chao Chuansheng to? Ang totoo niyang pangalan ay Chao Chuansheng. Nag-abroad, yumaman. Kumuha ng banyagang pangalan na Howard. Ang yabang! Uy, narinig ko na dati. Ang tunay na pangalan ni Howard ay Chao Chuansheng. Imposible. Wall Street God iyon. Howard, kung tatawag siya sa'yo, si Buffett ay magmamakaawa para isama ka sa hapunan? Hoy, sinabi ko na nga ba, kung ito ay tawag mula sa Wall Street God, hindi basta-basta ibababa ng tiyuhin natin ang tawag. Kung ako tatanungin, Gusto niya si Chuhin na maging driver. Tumahimik ka. Buwisit, ibinaba ang tawag ko. Ginoo, hindi ko kasalanan ito. Malapit na akong magtagumpay. Pero sino ang may alam? Si Suchikun kasama ang mga tao ng pondo ng buong daigdig ay sumingit ulit. Pondo ng buong daigdig. Sabihin nyo, ang pondo ng buong daigdig na ito baka may kinalaman sa ama ni Tin Mingse. Imposible. Bago magretiro si Tin Coco, ibinigay na niya ang kumpanya kay Chanting sa babaeng iyon. So ang pangkat ng Silang Liwanag ay negosyo ng ama ni Tin Mingse. Kaya naman sinusuportahan ni Chanting si Tin Mingse. Ngayong nakialam ang pondo ng buong daigdig, hindi na tayo pwedeng magmatigas. Si Chanting ay laging sumusunod kay Tin Coco. Pero itong si Tin Coco na buwisit, ibinaba ang tawag ko. Kung ayaw makipag-usap, wag na. Ang ibig niyong sabihin,
Kahit kanino pwedeng makipag-usap sa negosyo. Makipag-ugnayan ka sa pondo ng buong daigdig. Kung papayag silang bitawan ang teknolohiya ng dakilang kalawakan, ang aking samahang pangkalakalan ni Moore ay handang bayaran ang kanilang pagkalugi at palalalimin pa ang samahan sa hinaharap. Tinatanggal ang pundasyon. Talagang Wall Street God. Tungkol kay Tin Coco, tingnan natin kung magsisisi ba siya sa pagbaba ng tawag ko. Ginoong Howard, nahanap na namin ang taong hinahanap nyo. Sige, ihanda ang sasakyan. Pupunta ako mismo para makita siya. Kumain ka pa. Pero tito, kumusta ang kumpanya ni Mingze? Narinig ko na si Howard namumuno sa samahang pangkalakalan ni Moore para makialam sa industriya ng chips. Dito sa atin dinala ang malaking pera para sirain ang anak mo. Pati ang pangkat ng silang liwanag ni Sir Chang ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Ano ba ang alam ninyo? Iyon ay sinasadya kong magpahina para silang lahat ay mahuli. Oo, Sir Chang, talagang malalim ang iyong pag-iisip. Naayos na. Ano? Paano naayos? Ang pondo ng buong daigdig ay pumasok ng malakas. Ang susunod na mga stock ng teknolohiya ng chip ay patuloy na tataas. Kung may pera kayo, Pwede kayong mamuhunan. Garantisadong hindi malulugi. Tito, marunong ka pala niyan. Parang negosyante ka yata. Dati, Ngayon, hindi na. naiintindihan ko, natalo ka, naubos lahat. Kaya nga sinabi ko na si Mingse paano naging bagong bituin sa negosyo. Ang ugat pala ay sa iyo. Anak, sumusunod sa ama. Wala namang mali doon, pero ang unang bahagi ng sinabi mo ay mali. Sa larangan ng negosyo, hindi pa ako natalo kailanman. Tito, ang yabang mo naman. Hindi ka pa natalo kahit isang beses. Bakit driver ka pa rin? Kaya naman madalas magreklamo si Mingze. Tito, sa tingin ko madalas kang magyabang. Ang bisyong ito ay dapat mong baguhin. Ano ang alam mo? Ang tito natin ay naglalaro sa mundo. Malayo sa makamundong bagay. Hindi ito antas na maabot natin. Paano? Hindi kayo naniniwala? Naniniwala. Dahil si Howard ay tumawag sa iyo. Kahit ano sabihin mo, maniniwala kami. Tama, hindi ka pa natalo kahit isa. Siguro ang Diyos ng Wall Street na si Howard, hindi rin kayang gawin ng kanyang sarili. Halika, uminom tayo. Tagay! Sa negosyo, si Tin Coco talagang hindi natalo. Ang Diyos ng Wall Street na si Howard. Ginoong Howard. Ginoo, na bayaran na namin ang bill ng mesa na ito, uuna na kami. Junyu, may kapal ka pa ng mukha, pumunta dito. Sige, umuwi ka na muna. Maghihintay ako sa labas. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Coco, tagal na nating hindi nagkita. Kinakausap ka ng amo namin, bingi ka ba? Mahigit isang dekada tayong hindi nagkita, hindi ko akalain na magiging ganito ka. Designated driver ka na pala, talagang bumabalik ka sa dati. Oo nga. Malaki rin ang pinagbago mo, naging presidente ka na ng samahang pangkalakalan ni Moore. Tin Coco, huwag mo akong kausapin sa ganyang tono. Hindi na ako ang dating nasasakupan mo. Magpakilala tayong muli. Presidente ng samahang pangkalakalan ni Moore. Tawagin ako Howard ng Wall Street. Zhao Guansheng? Nung nasa ilalim ka ng aking trabaho, inaamin ko talagang may talento ka. Pero masyado kang marumi ang paraan, masyado kang matindi kumilos. Makakakuha ka ng ganti, naiintindihan mo ba? Dahil masyado kang maluwag sa kaaway, pagbabalik ko sa bansa dapat ay personal kong bibilhin ang industriya ng chip. Hindi ko inakala na ang anak mo ay chairman pala ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. Sabihin mo nga kung hindi ito pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa akin. Sinabi ko na sa'yo, kung gagalawin mo ang anak ko, hindi kita pakakawalan. Ang iyong pinagkakatiwalaan ay ang nasa kamay ni Chanting na pangkat ng silang liwanag. Siya lamang ay hindi sapat para kalabanin ang aking samahang pangkalakalan ni Moore. Kapag nagkasundo na ako sa pondo ng buong daigdig, ikaw at ang anak mo ay mababang karote. Pondo ng buong daigdig, sa tingin mo ba ang pondo ng buong daigdig ay makikipagtulungan sa basura tulad mo? Ang mundo ay nagkakagulo dahil sa kapakinabangan. Ang lahat ay nagkakagulo dahil sa kapakinabangan. Basta magpakita ako ng sapat na sinseridad. Wala namang dahilan ng pondo ng buong daigdig para tumanggi na makipagtulungan sa akin.
Sa tingin ko ang pinakamalaking sinseridad mo ay ang magpabangkarote ng samahang pangkalakalan ni Moore. Sige. Tingnan natin hanggang kailan ka magmatigas ang bibig. Umalis na tayo. Hindi ka pa umalis? Uminom ako ng alak, paano ako magdadrive? Hindi ka ba designated driver? Ihatid mo ako pa uwi. Uminom din ako ng alak. Nagkukunwari ka pa? Akala mo hindi ko alam na inuming pampalamig lang ang ininom mo imbes na alak? Sige, ihatid na kita. Sige, ihatid na kita. Munting Diablo, panoorin mo ako ngayong gabi, siguradong makukuha kita. Itong matanda kong katawan ha, muntik mo na akong mabuwag. Sige, magpahinga ka na, uuwi na ako. Huwag. Uy, Chanting! Huwag! Chanting! Bumaba ka, huwag! Ayokong makinig, ayoko. Baba. Hindi ako alis. Bibigyan kita ng tubig, okay na? Bibigyan kita ng tubig. Men, tignan mo, mababaliw ka sa akin. Chanting! Andito na ang tubig, inom ka na. Lao Chen, ang init ko. Uy, Chanting! Uy, uminom ka ng tubig, mawawala ang init. Huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Chanting, lasing ka na. Hindi ako lasing. Ikaw ang gusto ko. Chanting, lasing ka na. Lao Chen, alam mo kung sino ang nakita namin kahapon. Ang exaggerate mo naman, sino ang nakita ninyo? Nakita namin kahapon si Howard. Si Howard, ang Diyos ng Wall Street. Tama, alam mo kung sino ang hinahanap niya. Si Tito, ang dating. Natakot kami kaya tumakbo kami. Ano, iniwan ninyo ang tatay ko at tumakbo kayo? Ang tatay ko? Akala ko kilala ni Tito si Howard at nandoon din si General Manager Chan, oo. Kailangan kong tumawag agad. Bakit nag-hang up? Bakit hindi sumasagot? Baka may nangyari sa tatay ko. Subukan mong tumawag kay General Manager Chan. Tatay. Kumusta? Tita Chan. Bakit nasa iyo ang cellphone ng tatay ko? Ang tatay ko? Siya? Nakahiga sa tabi ko. Ano? Luto na ang pagkain, kain na tayo. Bakit nasa iyo ang cellphone ko? Kakausap ko lang ang anak natin sa telepono. Ang anak ko iyon, anong sinabi mo sa kanya? Wala lang. Hindi ka ba umuwi kagabi? Nag-aalala siya sa'yo. Sinabi ko sa kanya na natulog ka sa kama ko. Ano, saan mo sinabing natulog ako? Sa kama ko. Ikaw, bakit ka nagsisinungaling? Sinisiraan mo ako, di ba? Ay, kailangan kong umuwi agad. Mingse, si President Jiang ay talagang nakatira dito? Rinig ko lang din. Pumasok tayo at tingnan. Malalaman natin. Sige. Huwag mong sabihin sa kanya na nandito ako, ha? Huwag kang magsalita. Ginamit mo lang ako tapos parang hindi mo na ako kilala. Walang mabuting lalaki. Nandito na ang anak ko. Halika, pumasok ka at umupo. Ang aking inaanak talaga. President Jiang,
Ito ang bulaklak na inihanda ko para sa inyo. Ilagay mo doon! Tia Jang, hindi ba sinabi mo na nandito ang tatay ko? Nasaan siya? Hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. Kung hindi, tawagan mo siya at tingnan. Ah, sige. Okay, Tin Coco. Huwag ka nang magtago. Lumabas ka na. Dumating ang anak mo para hanapin ka. Ako na. Nag-CR lang ako, hindi ko narinig. Dumating kayo. Tatay, ikaw at si Tita Jang. Okay lang, si Tita Jang ay lasing kagabi. Ay ako, wala naman akong ginawa. Tin Coco, ano bang sinasabi mo? Ginawa mo pero ayaw mong aminin? Lalaki ka ba talaga? Hindi, anong ginawa ko? Tiyo, sobra ka naman. Isang gabi lang kayo. Kayo ay nakop, ito ba ay pagpahamak sa akin? Ipaliwanag mo sa bata. Kahit ano, babae mo na ako. Laufeng, ang sakit ng puso ko. Ay tama na, hindi ba tayo pumunta rito para sa seryosong bagay? Oo. Tatay, kagabi. Talaga bang dumating si Howard para sa'yo? Ano ba talaga ang relasyon mo sa kanila? Dumating kayo para sa bagay na ito? Sige, umupo kayo. Sabihin natin habang nakaupo. Tatay, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? Ayos lang siya ay dating empleyado ko. Pagkatapos, sinibak ko siya. Dumating siya kahapon para magkwentuhan. Magkwentuhan? Anong Diyos ng Wall Street na si Howard ay empleyado ng Q natin? Tiyo, sobra naman ang yabang mo. Ikaw na isang driver ng designated driver. Paano naging empleyado mo si Howard? Kaya nga kayo ay bata pa. Sa paggawa ng mga bagay, tingin lang sa ibabaw. Ay tatay, basta okay ka. Pero dapat mag-ingat ka sa susunod kamakailan ang samahang pangkalakalan ni Moore ay lalaban sa teknolohiya ng dakilang kalawakan. Natatakot ako na gagawin ka nilang target. Alam na mahal mo ang tatay mo. Para tulungan ka, marami rin akong problema. Salamat, Tita Jang. Tawagin mo na siyang inang maliit? Huwag kang magsalita. Mingde, tawagin mo na. Hindi ba gusto mo nang matagal na makahanap ng kasintahan ang tiyo natin? Ito ba ay magandang pagkakataon? Inang maliit. Sige, dahil sa sobrang sinseridad mo mula ngayon, ang kumpanya ko ay ibibigay ko na sa'yo. Ano to? Ano? Isang kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Sabi mo ibibigay mo na lang? Ma'am Jang, kailangan pa ba ninyo ng anak na ampon? Sa tingin ko, pwede ako. Fongkiang, hindi ka ba magpakatatag naman? Kaya magpahinga na lang. Bakit pa kailangan ng puri? Hey Mingze, kung talagang ayaw mong maging anak na ampon ni Ma'am Jang, ibibigay mo na sa akin ang pagkakataong to. Tama na, tungkol dyan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang kumpanya ko kung kanino ko gustong ibigay, ibibigay ko. Ay, sige na madrasta tungkol sa kumpanyang ito, pag-usapan na lang natin sa susunod. Ikaw, kamukha mo ang tatay mo. Bakit hindi ako sinuwerte ng ganyan? Sa totoo lang, madrasta, alam mo ba kung sino ang nagtatag ng pondo ng buong daigdig? Hindi ko pa nakikita ang Dragon Leader. Alam ko lang, mahigit 10 taon na ang nakalipas ay nagretiro na siya. Wala pang nakakita sa kanya maliban kay Suchikon. Suchikon. Pero dati, si Howard ay sumalakay sa kumpanya ko ay tumulong ang pondo ng buong daigdig malamang. Galing ito sa utos ng Dragon Leader na ito. Bakit bigla-bigla lang? Pondo ng buong daigdig, bakit kailangang tumulong? Ano ba ang alam mo? Ang pag-unlad ng maliit na sirkito ng kuryente ay may malaking epekto pondo ng buong daigdig ay para sa ating pananaliksik na hindi tayo kontrolin ng mga dayuhan. Mingze, si Zhao Quansheng na taong ito ay walang pinipiling paraan sa susunod. Mag-ingat ka. Sige, mag-iingat ako. Ginoong Shu, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Sige na nga, pareho naman tayong nasa negosyo. Sabihin mo na lang ng diretso. Ginoong Shu, kayo ang tagapamahala ng pondo ng buong daigdig. Gusto ko sana humingi ng tulong sa inyo. Hindi naman ako ang tagapamahala, isa lang akong empleyado. Nagbibiro kayo, Ginoong Shu. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang pinuno ng pondo ng buong daigdig ay matagal nang nagretiro. Ngayon, kayo na ang may buong kapangyarihan sa pondo. Kung papayag kayo, magtutulungan ang ating dalawang grupo. Sa buong mundo, ano pa ba ang hindi natin kayang gawin? Qinghui. Tayong dalawa ay nasa tuktok ng industriya. Bakit pa tayo mag-aaway hanggang sa mamatay? Kung sasang-ayon kayo, tiyak na maraming pakinabang. Minsan lang, Diyos ng Wall Street, humihingi ka rin sa akin?
Nagbibiro kayo, Ginoong Shu. Kung ikukumpara sa pinuno sa likod ninyo, ano naman ang munting katanyagan ko? Presidente Zhao, dahil tapat kayo, kung hindi ako pumayag, masasaktan ko ang puso ni Presidente Zhao. Sabi nga ng matatanda, ang pagkakaisa ay pakinabang sa dalawa, ang pag-aaway ay pagkatalo sa dalawa. Lahat tayo ay negosyante, ang sarap kumita ng pera ng masaya ng magkasama. Pwede naman tayong magtulungan, pero kailangan ninyong sumang-ayon sa isang kondisyon ng aming pinuno. Ginoong Shu, sabihin ninyo. Gusto ng aming pinuno na mabangkarote ang samahang pangkalakalan ni Moore. Suchikun, huwag kang masyadong sobra. Kahit na ang inyong pondo ng buong daigdig ay ang pinakamalaking foundation sa mundo, ang aming samahang pangkalakalan ni Moore ay hindi basta-basta. Talaga? E di maglaban tayo? Ikaw. Suchikun, ang desisyon mo ngayon lang ba'y kagustuhan ng pinuno ng dragon o sarili mo lang? May pagkakaiba ba? Sige. Matapang ka, hindi mo ba akala na ikaw lang ang makakahanap ng pinuno ng dragon? Ang aming samahang pangkalakalan ni Moore ay mayaman at maraming impormasyon. Napakadaling hanapin siya. Tama. Suchikun, kapag nahanap namin ang pinuno ng dragon, patay ka. Kapag nalaman ninyo kung sino ang pinuno ng dragon namin, huwag kayong umiyak. G. Howard, ano ang gagawin natin ngayon? Una, kailangan pa rin hanapin ang pinuno ng dragon ng pondo ng buong daigdig. Gamitin lahat ng resources para hanapin siya agad. Opo, sandali. Kailangan din maghanda ng plan B. Gawin mo ang isang bagay. Ano, kidnapin si Tin Mingse? May problema ba? Wala. Qian, ito ay gawa sa parehong material ng chip, singsing sa kasal. Gusto kong ibigay ito sa iyo bilang regalo. Ito ang iyong proposal, walang sinseridad. Kahit ano gusto mo, mabibili ko. Ang ibig kong sabihin, dapat ba hindi lumuhod ang isang tuhod kapag nag-propose? Oh, Qian, pakasalan mo ako. Oy, proposal, nakaka-touch. Nakakataba ng puso talaga. Wang Kui, anong ginagawa mo rito? Ano ba, rooftop? Sa'yo to, pwede ka. Hindi ako pwede. Qian, tara na. Hoy, huwag ka munang umalis. Gusto ni G. Howard na ikaw ay anyayahan sa tsaa. Walang oras. Wala kang choice. Kunin na. Lakad. Tumahimik ka at bilisan mo. Wang Xiao, magagawa ba ito kung may makadiscover nito? Huwag kang mag-alala. Sinira ko na ang mga CCTV dito. Hindi nila malalaman. Pagkatapos nito, makakasali tayo sa samahang pangkalakalan ni Moore. Sa oras na yon, ang Wang ay magiging hari ng lalawigan sa Timog. Kumusta na? Wag na, pinuntahan na namin lahat ng lugar. Ito lang ang nakita namin. At sinira rin ang mga CCTV sa paligid. Kuya, sa tingin mo ba ang mga bata, may nangyari bang masama sa kanila? huwag kang magsalita ng ganyan. Anong pwedeng mangyari? Alam ko na yata kung sino ang may gawa. Sino? Kuya, sabihin mo, tatawagin ko ang mga tao at papatayin sila. Sa ganitong panahon, ang taong makakagawa nito ay si Zhao Nikyu lang. Zhao Guansheng tarantado, dadalhin ko ang mga tao at lipulin siya. Huwag kang padalos-dalos, ang bagay na ito, ako na ang bahala. Django, huwag kang magpakatigas. 10 taon ka nang retirado, walang makikinig sa'yo. Oo, kuya, wag ka nang makialam. Ako na ang bahala. Sino bang nagsabing wala akong backup? Ano? Pagpupugay sa pinuno. Pinuno ng dragon, ikaw pala ang pinuno ng dragon ng pondo ng buong daigdig. Tin Coco, niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. Ate Ting, may tao pa rito. Bahala ka, wala akong pakialam. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag tungkol dito. Ilang mga bagay pa ba ang itinatago mo sa akin? Wala na, ito lang, yun lang. G. Jiang, sa tingin ko hindi naman kailangang magalit ng husto. Dahil mahigit 10 taon nang nagretiro si Ji Chen ang pondo ng buong daigdig sa mga nakaraang taon, ako ang tumutulong sa pangangasiwa at saka hindi ba't ngayon lang si Ji Chen bumalik sa pondo ng buong daigdig? Kaya kanina ang pangkat ng silang liwanag ang insidente ng pangkomersyong pananambang ikaw pala ang tumulong sa akin na malutas. Buti na lang may konsensya ka pa. Simula ngayon, bawal mo na akong lokohin. Narinig mo ba?
Sige, hindi na pag-usapan muna natin ang importante. Kumusta na ang investigasyon? Malapit sa bahay ni Ji Chen ay may supermarket naka-install ang CCTV. Na-record nito ang anak ninyo na dinakip sa video. Batay sa ipinapakita ng video, ang kumidnap kay Junior Chen at Miss Yang ay ipinadala ng pamilya Wang. Pamilya Wang. Ang pamilya Wang ay naglakas loob na. Tatawagan ko agad ang mga tao ko para patayin sila, huwag magmadali. Ginagawa ito ni Zhao Guansheng, tiyak na may kasunod pa. Kumusta? Naiintindihan ko. Biglang inanunsyo ni Mingxie na magkakaroon ng press conference, ibebenta niya ang lahat ng kanyang shares sa samahang pangkalakalan ni Moore. Ano? Ginoong Chen, bakit bigla kayong nagdesisyon na ibenta ang shares sa samahang pangkalakalan ni Moore? Ginoong Chen, sabi nila dati ang teknolohiya ng dakilang kalawakan at ang samahang pangkalakalan ni Moore ay nagkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Ngayon, bigla kayong nagbago ng isip, may nakatagong dahilan ba? Ginoong Howard, Bilang Diyos ng Wall Street, hindi pa kayo natatalo kahit kailan. paano ninyo ito nagawa sa pagkakataong ito? Maupo muna kayo lahat. Sa opisyal na press conference mamaya, sasagutin ko ang lahat ng inyong mga tanong. Ginong Chen, Alam mo na kung ano ang sasabihin mo, di ba? Pakawalan mo muna si Changqian. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ako pumipili ng paraan, marunong akong tumupad sa salita. Basta't maging tapat ka at ibigay mo sa akin ang teknolohiya ng dakilang kalawakan, pakakawalan kita at bibigyan pa kita ng malaking regalo sa kasal. Ang teknolohiya ng dakilang kalawakan ay ibebenta lahat ng shares sa samahang pangkalakalan ni Moore na nagdulot ng malaking pagyanig sa industriya. Yang Wangqian, nakita mo ba? Sa loob ng 5 minuto, mawawalan na siya ng lahat. Pakakasalan mo pa ba siya? Walang mata na pokpok! Anong sinabi mo? Sinabi kong wala kang mata at hindi mo nakilala ang tunay na dragon. Si Mingxie, nang mag-isa, ay nakagawa ng maliit na sirkito ng kuryente. Kahit matalo siya ngayon, kaya niyang bumangon muli anumang oras at maging isang alamat. At ikaw, sa TV mo lang siya mapapanood at pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo ngayon? Hindi ako nagsisisi. 1,000 beses na mas mahusay si Wang Xiao kaysa sa walang kwentang iyon. 10,000 beses. Talaga? Walang gagalaw. Wang, sawa ka na bang mabuhay? Paano niyo ako natagpuan dito? Mga lalang ni Zhao Nichu, akala mo maloloko si Tin Coco? Ano? Tin Coco? Ito ay isang tracker. Pinadala ko ni Tin Coco na may dalang ito dahil alam niya na maghahabol kayo ng butas. Pero hindi niya inaasahan na si Zhao Nichu sa loob ng maraming taon ay pareho pa rin ang mga maruruming taktika. Pambili, kidnap, blackmail, at dahil dito naging Wall Street God siya? Hindi ko na ginagamit ang mga basurang iyan. Sabi mo, kayong mga nasa finance, gaano kadilim ang inyong puso? Paano nangyari? Si Mr. Howard ay kakauwi lang. Paano kayo nakaantabay ng maaga? Hindi mo ba alam? Ang tinutukoy mong si Howard, ang tunay niyang pangalan ay Zhao Guansheng. Dati siyang tauhan ni Tin Coco. Ano? Kuya ko? Ang pinakamasamang pagkakataon na naloko ako sa buhay ko ay ang tarantadong iyon. Dahil sa tiwala ng kuya sa kanya, ninakaw niya ang 10 bilyon. Iyan ay 10 bilyon noong unang bahagi ng 2000s. Paano nangyari? 10 billion 20 taon na ang nakalipas. Hindi ba yun katumbas ngayon? Kung kukwentahin sa purchasing power, hindi bababa sa 100 billion ngayon. Imposible, imposible. Yung matandang driver ng designated driver. Paano siya nagkaroon ng 10 billion 20 taon na ang nakakaraan? Ang talaga, hindi ka matalino. Ninakaw ni Zhao Guansheng ang 10 billion 20 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin lang na si Tin Coco ay may mas maraming pera. Yung matandang driver na sinasabi mo ay naging ang lalaking magiging biyenan mo ay isang bilyonaryo na may 100 billion 20 taon na ang nakalipas. 1 bilyonaryo 20 taon na ang nakalipas. Hindi ako naniniwala niloloko ninyo ako lahat. Tama, huwag kang maniwala sa kanila. Kung si Tin Coco ay talagang ganyang kayaman, bakit siya nagdadrive para sa iba? Posible kaya na ang kumpanya ng driver ay isang investment lang ni Kuya Tin? Pumunta siya para maranasan ang buhay ng ordinaryong tao para lang mas maintindihan ang hirap ng empleyado. Akala ninyo ba ang kuya ko ay isang nakaupo sa opisina palaasa at walang kwenta? Ang tawag doon ay mahalin ang ginagawa mo.
nagtayo ng property management, siya mismo ay naging security guard, nagtayo ng food delivery platform, siya mismo ay nag-deliver ng pagkain. Sa madaling salita, kahit anong gawin, siya ay laging nagsisimula sa pinakaibaba. Sa ganun lang, matatagumpay na mapatatakbo ang kumpanya. Ibig mong sabihin mula pa sa simula ay pinalampas ko ang isang bilyonaryong pamilya. Higit pa sa trilyon, gaano na kayaman si Tito Tin? Hindi niya alam mismo. Imposible, imposible. Kung si Tin Coco ay mayaman, ano naman? Wala na ang kumpanya ni Tin Mingse. Basta't nasa atin ang teknolohiya ng maliit na sirkito ng kuryente. Tayo ang nangunguna. Lahat ng tao sa tech industry ay susunod sa kagustuhan natin. Napakabait mo naman, hulaan mo kung may plano si Kuya Tin. Anong? Ay, darating na siya. Dumating na si Sir Tin. Salamat sa lahat ng mga mamamahayag sa pagdalo sa press conference na ito. Ipinapahayag ko ang teknolohiya ng dakilang kalawakan at samahang pangkalakalan ni Moore ay pumasok sa strategic partnership. Ang samahang pangkalakalan ni Moore ay lubos na bibilhin lahat ng shares na hawak ko. Binili lahat. At ako ay magre-resign bilang presidente ng teknolohiya ng dakilang kalawakan. Magre-resign daw si Howard. Sandali lang. Tatay. Tin Coco. May espesyal na sitwasyon sa press conference. Nakikita namin ang ama ni CEO Chen ay personal na dumating. Baka magkaroon ng emergency. Tatay, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, malulunok ka na ng iba. Tatay, alam kong nag-aalala ka sa akin pero ito ay hindi na mapag-uusapan. Kailangan kong ibenta lahat ng shares ng kumpanya. Tulad nung pinakasalan mo si Yuan Ching. Ito ang teknolohiya ng dakilang kalawakan na nasa kamay ko lahat ng shares nito. Ibibigay ko ito sa iyo bilang bride price. Maaari mo bang patawarin ang tatay ko? Tatay, maniwala ka sa akin ngayon, hindi ako naloko sa pagkakataong ito. Ilang taon na. Marumi pa rin ang mga paraan mo. Ang manalo ay hari, ang matalo ay tulisan. Itinuro mo sa akin noon. Noon ay tinuruan din kita sa lahat ng gagawin, mag-iwan ng limitasyon. Ang mga maruruming paraan, huwag mong gamitin. Kaya't lipas ka na. Noong nagkagulo ako ng malala, hindi mo ako sinisi. Ikaw ang gumawa sa akin na Diyos ng Wall Street ngayon. Tatay, ano ang nangyayari? Anak, gawin mo ang gusto mong gawin, sinusuportahan ka ng tatay. Wala kang pera, okay lang. Umuwi ka, nandito si tatay, hindi ka magugutom. Tatay, mga kaibigan, inaanunsyo ko ang pagbibitiw ko bilang Pangulo ng Teknolohiya ng Dakilang Kalawakan at ang buong kontrol ay ibibigay sa samahang pangkalakalan ni Moore. Anong nangyari? Tin Coco. Ako pa rin ang nanalo. Sa tingin mo nanalo ka? Siyempre ako, sino pa? Uy, may problema? Ang kumpanyang teknolohiya ng dakilang kalawakan ay isang empty shell na ngayon lahat ng teknolohiya ay naibenta na. Wala na ring pera sa account, utang na lang ang natitira. Utang? Magkano ang utang? Utang na 10 trilyon. Ano? Tin Coco. Niloloko mo ako. Tatay, ano ito? Hindi ba gusto mo lang ang teknolohiya ng dakilang kalawakan? Ibibigay ko na sa iyo. Ngunit ang mga teknolohiyang nano ng pananaliksik at pag-unlad produksyon, kagamitan, teknolohiya pasensya na dinala ko na. Tin Coco, ikaw anak. Kamusta ang tito mong si Howard? Alam mo bang ang iyong kumpanya ay may utang na 10 trilyon? Kusang loob na inako ang negosyo, inako ang mga utang sa sarili. Ano sa tingin mo ang tawag dyan? Ito ay tinatawag na dakilang diwa ng internasyonalismo pumalakpak para kay G. Howard. Sige. Tin Mingse, huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang kasintahan mo. Talaga? Changqian. Nakakagulat, bagong bituin sa negosyo at pambansang Diyosa ay magkasintahan pala. Tanga. Tin Coco, akala mo ba panalo ka na? O ano pa ang mga paraan mo?
Den trilyon ha? Kahit ibigay ang iyong samahang pangkalakalan ni Moore, lahat ay isakripisyo, hindi pa rin sapat, di ba? Paano kung wala akong ibibigay kahit isang sentimo? Ang pera ko wala sa bansa. Maaari mo bang habulin sa Wall Street ang utang? So gusto mong mandaya, ha? Maliban sa pondo ng buong daigdig, walang makakahabol sa utang ko. At ginamit ko na ang aking mga koneksyon. Natagpuan ang pondo ng buong daigdig tunay na pinuno. Kapag sinuportahan niya ako, hindi tatanggap ng kahit isang sentimo. Ang inyong industriya ng maliit na sirkito ng kuryente ay pareho kailangang ibigay sa akin ng maayos. Tatay, Tatawagan ko siya ngayon kahit magbayad ng lahat ng halaga para sirain kayo. Hoy, pinuno. Kumusta? Hoy, hoy. Paano naging ikaw si Ting Coco? Dalhin siya palayo. Tin Coco, hindi pa tapos ang laban natin. Tay. Ikaw ang pinuno ng pondo ng buong daigdig. Siya pala ang pinuno. Nandito ka pala. Alam ninyong lahat, ako lang ang hindi. Buwisit ka! Nagawa mo nang wala akong tulong na itatag ang teknolohiya ng dakilang kalawakan at bumuo ng maliit na sirkito ng kuryente. Ipinagmamalaki kita, anak. Tay, ikaw ang lagi kong ipinagmamalaki. Presidente Tin, teka. Binibining Tin. Mali ako, bulag ako, kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Mingche, mali ako, bulag ako, patawad. Nagsisisi ako ngayon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, magiging mabuting asawa at ina ako. Susunod ako sa iyo habang buhay, okay? Anak! Ang lalaki dapat matigas kung kailangan. Babawi ka na. Tay. Tara na.